Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1401-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mahigit 100 espada ang sabay-sabay na sinaksak patungo kay Mateo. Gusto nilang kabkuban si Mateo upang iligtas. Gayunpaman, parang hindi ito nakita ni Mateo. Biglang bumilis ang Evil Extermination Sword, at tumama ng napakabilis. Ang ekspresyon ng estudyante ng Milestone Capital City ay lubhang nagbago at alam niyang wala ng posibilidad na magkaroon ng aksidente, kaya't dinurog niya ang Jade Pendant at ibinalik ito. Sa mismong oras na ito, mahigit 100 mahahabang espada ang dumating. Pumunta ka sa impyerno. Sa kasalukuyan, patapos na ang galaw ni Mateo at hindi niya mailigtas ang sarili. Hindi mapigilan ni Emilio ang labis na tuwa nang makita ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling ito, isang patong ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa katawan ni Mateo. Ang mahabang espada ay tumama pabalik sa kakaibang anggulo. Kalantang! 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 Tinanggal ng mabang espada ni Mateo ang lahat ng 12 espada. Ang bilis ng inaakala. Ang buong proseso ay isa lamang iglap, mabilis hanggang sa wala nang nakareact ang lahat. Siyam na transformasayon, gininto ang katawan, unang dakilang pagkumpleto ng transformasyon. Hindi makapaniwalang sabi ni Emilio. Labis na nagulat ang mga nakapalibot na estudyante, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harap nila. Ano ba yan? Nagkamali sila, pinaglaruan nila ang sarili nilang mga kababayan. Kanina lang, iyon ay 9 Transformations Golden Body. Hindi ba't sinasabing napakabagal ng cultivation speed ng 9 Transformations Golden Body? Kahit ang mga taong may lubos na talento ay maaari lamang magkaroon ng ilang mga tagumpay sa loob ng 1,000 taon. Hindi pangkaraniwan ang lakas nitong si Mateo, may oras pa ba talaga siya para linangin ang malalaman niyang katawan? Nakakapagtaka naman itong si Mateo. Hindi lang siya ligtas sa pagkubkob ng mahigit 100 tao, nakapatay pa siya ng kontra-tao. Ang paglilinang ng malalaman na katawan ay isang napakabagal na proseso. Kahit na sa tulong ng mga gamot, napakahirap din na makamit ang ilang mga tagumpay sa loob ng maikling panahon. Pero kapag mayroon na silang ilang mga nagawa, bihira nang magkaroon ng mga kalaban na nasa parehong ranggo. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi malakas sa isang tiyak na antas, hindi niya kayang labagin ang kanyang mga depensa. Bukod pa rito, kayang gawin ng 9 Transformations Golden Body ang hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang kontrol ng isang tao sa kanilang mga katawan ay maaaring umabot sa isang hindi maisip na antas. Ngayon lang, ang Sundering Stars ni Mateo ay mayroong kahangahangang momentum. Kung iba pa iyon, napakahirap itong umatras. Ngunit umasa siya sa tibay ng kanyang malalaman na katawan at isinagawa ang hindi kapani-paniwalang aksyon. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, medyo interesante, ituloy mo. Pagkatapos magsalita, iniwas niya ang kanyang mahabang espada. Isa pang espada ang tumama kay Emilio. Nanliit ang mga mata ni Emilio, at dali-daling umiwas. Muling nasangkot sa isang labanan ng grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, wala nang nanguyam kay Mateo. Natuklasan nila na ang sitwasyon ng labanan ay ibang-iba sa kanilang inaakala. Kahit na mukhang nasa mapanganib na panganib si Mateo sa ilalim ng mahigit 100 sword lights, ang Milestone Capital City, ang mga taong ito, ay tila palaging may kaunting kakulangan. Sa kabaligtaran, ang paminsan-minsang paghiwa ng espada ni Mateo ay tumpak at mabangis, na palaging nagdudulot ng kalituhan sa isa sa kanila. Di nagtagal, nakakita ng pagkakataon si Mateo at determinadong umatake muli. Ang tingin ng estudyanteng si Milestone ay nagpapakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa, na siyang dahilan ng pagkabasag ng pendant na Jade. Parami ng parami ang mga estudyante ng ibang mga kabisera ng lungsod na nagtipon. Ngunit ang malawak na Howless Ridge ay lalong tumahimik. Unti-unting lumipas ang panahon, ang mga tao sa kabisera ng Milestone ay lalong lumiit. Hindi rin nila alam kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit laking gulat ng mga tao nang matuklasan nilang 3 na lang pala ang natitira sa Milestone Capital City. Anong nangyari? Bakit malinaw na pakiramdam ko ay hindi naman ganoon kalakas si Mateo, pero kaya niyang tapusin ang mga tao ng Milestone Capital City?
Tanong ng isang disipulo ng outer court sa katabi niya na medyo naiinis. Mukhang pangkaraniwan lang ang kanyang sword art. Sa totoo lang, napigilan niya ang kapangyarihan ng mga batas sa napakaliit na saklaw. Sa pamamagitan lamang ng pagdikit sa kanyang espada ay mararamdaman ng isang tao ang lakas ng kanyang sword arts. Bagamat hindi mataas ang kanyang kaharian, kahit na ang kapangyarihan ng mga batas ng Sword Dao First Layered Heaven ay hindi pa umaabot sa ganap na katumpakan, ang kanyang paggamit ng kapangyarihan ng mga batas ay umabot na sa tugatog ng pagiging perpekto. Sa pagkakataong ito, biglang nagpaliwanag ang isang tao sa tabi niya. Kung gayon, paano mo nasabi? Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya sinagot ng taong iyon. Lumingon siya ng medyo mausisa, at biglang naging makahulugan ang tingin niya. Genyo. Ang numero 1 tao sa 100 cities, si Genyo. Hindi niya inaasahan na tinawag din pala ni Mateo ang dakilang Diyos na ito. Hindi kailanman inalis ni Genyo ang tingin kay Mateo kahit isang iglap. Isang malakas na pag-agos ng intensyong lumaban ang bumangon mula sa kanyang katawan. Hey! Mukhang sa pagkakataong ito, tuluyang natisod ang Milestone Capital City. Genyo, naantig ka. May narinig pang isa pang boses. Ang dating tingin ng taong iyon ay muling naging seryoso habang sumigaw siya sa gulat, Roger. Ang dalawang taong ito ang parehong may pinakamataas antas ng pag-iral sa 100 lungsod. Sinasabing ang kanilang kapangyarihan sa mga batas ay nauunawaan na hanggang sa kaluwalhatian ng ikalawang patong ng langit. Sa Grotto Profound Realm, wala silang kahit isang kalaban. Hindi lumingon si Genyo at malamig na sinabi lang, hindi ka ba sumama? Hey! Wala talaga akong planong pumunta. Noong una, akala ko isa lang itong payaso na naghahanap ng kasikatan sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay na sensasyonal. Sa huli, hindi ko pa rin mapigilan ang aking kuryosidad. Kaya lang, hindi ko inaasahan na ang pagbisitang ito ay isang bagay na nakapagbukas ng aking mga mata. Mahinang tawa ni Roger. Sasama ka ba? O ako? Malamig na sabi ni Genyo. Mayroon ka bang katiyakan? Sagot ni Roger na may kasamang tanong. Dahan daw ang umiling si Genyo at sinabing, malalaman ko lang pagkatapos ng laban. Ngumiti si Roger at sinabing, dahil dumating ka, umalis ka na. Kung hindi mo man lang kayang talunin, sigurado akong hindi ako mananalo. Walang pakialam na sabi ni Genyo, sige. Nagbigay ng tigi-isang salita ang dalawang taong ito, na direktang nagtulak sa estudyanteng nagtanong kanina sa isang tabi. Halos mapatalon ang kanyang puso sa pagkamangha habang nakikinig sa tabi. Kilala si Genyo bilang numero 1 tao sa 100 lungsod. Kahit siya ay wala talagang kasiguraduhan sa pakikitungo kay Mateo. Sa wakas ay alam na niya kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo sa pag-aayos ng arena. Oy! Nagpakawala si Mateo ng 3 sunod-sunod na espada na kasing bilis ng kidlat, na nagsara sa lahat ng ruta ng pagtakas ni Emilio. Labis na nagulat ang mukha ni Emilio, dala ang matinding pag-aatubili at dinudurog ang pendant na jade. Sa puntong ito, tuluyang nawasak ang kabisera ng Milestone. Nakipaglaban si Mateo sa 15 katao ng Milestone Capital City gamit lamang ang kanyang kapangyarihan at pinatay silang lahat. Kung hindi dahil sa pagdadala ng mga jade pendant, wala sa 15 taong ito ang makakaligtas. Ang nangungunang 10 nakapasok sa nakaraang panahon, ang Milestone Capital City, ay talagang inaaitan sa pagkakataong ito. Ikinagulat ng lahat ang resultang ito hanggang sa malaglag ang kanilang mga panga. Casual na sinenyasan ni Mateo. 100 singsing ang dumapo sa kanyang kamay. Sinuri niya ang mga singsing na ito, isang sinag ng liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang Milestone Capital City ay talagang karapat-dapat na maging isang pangunahing puwersa na nasa top 10. Sagana ang ani. Itinago ni Mateo ang mga singsing na ito. Habang pinagmamasdan ang paligid, malamig niyang sinabi, sino pa ba? Pwede rin kayong sabay-sabay na umatake. Isang pangungusap ang agad na nagpasiklab ng galit ng lahat. Masyadong mayabang ang mga salitang ito, hindi nila ito sineryoso. Ngayon lang, alam na nilang lahat na may ganitong lakas at kumpiyansa si Mateo. Mayabang siya dahil may kaya siyang maging mayabang. Nag-iisa lang siya. Sa ngayon, daan-daang tao ang nandito. Umatake na kayong lahat. Hindi ako makapaniwalang kaya niya yan.
Tapusin siya, lahat kayo ay kayang hatiin ang mga storage ring ayon sa kani-kanilang kakayahan. Sa oras na ito, may biglang sumigaw ng malakas, na agad na nagpakilig sa puso ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, gumalaw si Gino. Nanginginig ang kanyang katawan, nakarating na sa tapat ni Mateo, at walang pakialam na sinasabi, ako ang mauna. Kung matatalo ako, hindi pa huli para sa inyo na umalis muli. Medyo nagulat na tumingin si Mateo kay Gino at nakangiting sinabi, mukhang napakalakas mo. Ano ang pangalan mo? 1402. Hindi niya talaga kilala si Gino. Lumutang ba ang lalaking ito? Mula sa bato. Sa mahigit 100 taong ito sa lungsod, mayroon pa ring isang taong hindi nakakakilala kay Gino. Kung sino ang may pinakamalaking pag-asa na makarating sa Divine Lord Realm sa 100 lungsod na ito, walang iba kundi si Gino. May isang taong hindi talaga nakakakilala sa kanya. Nagdulot ng matinding ingay sa lahat ang tanong ni Mateo. Hindi nila maisip na mayroon pa palang isang taong nakikilahok sa 100 Cities Smelting Trial na ito na hindi nakakakilala kay Gino. Natigilan muna si Roger, pagkatapos ay agad na natawa ng may pag-aalinlangan at sinabing, marahil ito nga ang dahilan kung bakit siya makapangyarihan. Natigilan din si Gino at biglang nagsalita, hindi mo ba ako kilala? Napansin din ni Mateo ang reaksyon ng ibang tao. Mukhang hindi simple itong si Gino. Hindi niya napigilang matawa at sinabing, pasensya na, sandali lang pumasok ang isang ito sa sekta at hindi pa talaga naririnig ang pangalan ng iyong iginagalang na sarili noon. Ang mga ikinilos ni Gino ay karapat-dapat na paratangan ng may katapatan at prangka, hindi hanang samantalahin siya. Sa kabila ng ganitong kalabang tao, magalang pa rin si Mateo. Lalo na sa ilalim ng sitwasyong ito, ang mga singsing sa imbakan ay nakaapekto sa pagmamayari ng pangwakas na gantimpala. Pero malinaw na mas mataas ang tingin ng kabilang panig sa isang mahusay na kalaban. Tumango si Gino. Inakala niyang kinilala ang argumento ni Mateo, at sinabing, ito ang Yudang Capital City, Gino. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, si Brother Gene ito. Sige, kumilos ka na. Sabi ni Gino, kakaranas mo lang ng matinding laban, mabuti pang magpahinga ka muna at magpagaling ka. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi na kailangan, masyadong mahina ang mga iilang iyon. Nanlamig ang puso ni Gino at hindi niya maintindihan ang katotohanan at kasinungalingan ng mga sinabi ni Mateo kahit sandali. Nagpapanggap lang ba ang lalaking ito, o talagang hindi siya masyadong nag-uubos ng lakas? Kung siya nga iyon, natural lang na madali niya ring magagawa ang laban na ito. Pero hindi niya talaga sasabihin ang ganitong klaseng salita. Tutal, si Emilio, sa ganitong antas ng eksperto, ay napakalakas pa rin ng kanyang lakas. Bukod dito, mayroon pa ring 14 na iba pang eksperto ng Milestone Capital City. Sa tingin ng ibang tao, ang mga sinabi ni Mateo ay hindi maikakailang pagkukunwari niya lamang. Inaamin kong napakalakas ng lalaking ito. Pero sa pagsasabi ng ganitong mga salita sa harap ng numero 1 tao sa 100 lungsod, si Gino, hindi ko na talaga kayang makinig pa. Gusto ng lalaking ito na laging maganda ang itsura para matakpan ang problema niya, di ba? Man, kahit matalo man lang siya, masasabi rin niyang dumaan siya sa isang malaking laban kanina. Hindi niya lubos na kilala kung sino si Gino, at hindi rin niya alam kung gaano kalakas ang lakas ni Gino. Hindi karapat-dapat banggitin si Emilio sa harap ni Gino. Masyadong mapang mataas ang lalaking ito. Paano nila nalaman na kahit mukhang matindi ang labanan kanina, ang ginastos ni Mateo ay hindi naman pala ganoon kalaki? Kahit walang pidyo si Mateo, at gustong hamanin ang mga henyo ng 100 lungsod gamit lamang ang kanyang lakas, binigyan pa rin niya ng malaking kahalagahan ang mga taktika, at hindi minamaliit ang mga henyo ng 100 lungsod. Para sa kanya, pangalawa lang ang huling resulta. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pakikipag-ugnayan sa mga henyo ng daan-daang lungsod na ito. Kaya naman, sa labanan kanina, lumaban siya ng napaka-konserbatibo. Ang bawat bahagi ng banal na asensya ay maingat na kinalkula. Dahil ang kanyang banal na asensya ay walang kapantay na pino, ang antas ng labanang ito ay walang halaga para sa kanya. Nang makita ang kalmadong mga mata ni Mateo, tumango si Gino at sinabing, kung ganoon nga, kumilos ka na. Gumawa si Mateo ng isang nakakaakit na kilos, biglang umatake ang Evil Extermination Sword. Mga naghihiwalay na bituin.
Kahit na pabalik-balik ang mga Sundering Stars, ang galaw na ito ay may hindi mabilang na mga baryasayo na ginamit ni Mateo. Sa pagkakataong ito, gumawa si Mateo ng isang aksyong pag-angat, mula sa ibaba hanggang sa itaas, at nasugatan si Gino. Napakahirap depensahan ang mga atake mula sa anggulong ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Gino, agad niyang naramdaman na ang tindi ng espadang ito ay walang ideya kung gaano ito kalakas kumpara sa pagharap kay Emilio ngayon lang. Hindi niya ito tinangkang baliwalain. Isang magandang pagbagsak sa gilid, ang kanyang mahabang espada ay umatake na. Gayunpaman, ang espadang ito ni Gino ay isang diretsyong saksak, nakatutok sa patag na bahagi ng talim ni Mateo mula sa tagiliran na may kakaibang anggulo. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, agad na nalaman niyang may nakasalubong siyang eksperto. Ang pagkaunawa ni Gino sa labanan ay hindi alam kung gaano karaming beses na mas malakas kaysa kay Emilio. Ang mga laban ng mga martial artist, kahit na umabot sa ganitong antas sa deity realm, hindi lamang ito relatibong superioridad o kababaan sa kapangyarihan ng mga batas at kaharian. Ang makapangyarihang lakas na iyon ang kadalasang dahilan kung bakit napapabayaan ng mga tao ang ilang mga banayad na bagay. Ang isang labanan ay palaging nagbabago. Kadalasan, ang isang maliit na detalye ay maaaring magtakda ng resulta ng isang labanan. Diyos ko lang alam kung gaano karaming malalaki at maliliit na labanan ang naranasan ni Mateo, at matagal na niyang ginawang likas na ugali ang pakikipaglaban. Kaya naman, kaya niyang intindihin ang bawat detalye para manalo. Hindi rin kakaunti ang mga labanang naranasan ng mga henyo ng mga akademyang ito. Ang kanilang mga labanan ay ibang-iba sa mga labanang naranasan ni Mateo. Ang naranasan ni Mateo ay pawang mga pagsubok na tila buhay at kamatayan, na hindi hinahayaan ng kahit kaunting bahid ng pagiging mahina. Hindi ka rin bibigyan ng kahit kaunting pagkakataon ng kalaban. Pero ang mga henyo ng akademya ay naglaban-laban lang. Iilan lang ang mga taong nakaranas ng ganoong klase ng pakikibaka na nagbabanta sa buhay. Sa pamamagitan lamang ng paghihintay na ma-promote sila sa inner court at lumabas para magsagawa ng mga misyon ay saka lamang nila mararanasan ang ganitong uri ng pakikibaka na nagbabanta ng buhay at kamatayan. Pero kahit na noon, ang karanasan sa labanan ng mga disipulo sa inner court ay hindi rin maaaring maging kasing yaman ng kay Mateo. Napakalinaw na si Gino ay hindi lang basta marunong mag-cultivate. Ngayon lang niya lubusang naipakita ang kanyang husay sa aspetong ito. Pag-iwas man o pagluta sa kanyang galaw gamit ang isang tapik, lahat ng ito ay nagpakita ng kanyang tumpak na pagkaunawa sa mga labanan, nang walang kahit kaunting kapabayaan. Higit sa lahat, ang kanyang pag-unawa sa realm at batas ay mas mataas pa kaysa kay Mateo. Hindi pa natatamaan ng espadang ito ang patag na bahagi ng espada ni Mateo nang isang gininto ang liwanag ang lumitaw sa katawan ni Mateo. Sa ere, pilit na binago ni Mateo ang kanyang galaw. Ang esensya ng Sundering Stars, ang galaw na ito, ay nakasalalay sa salitang chop. Ang ginawa ni Gino ay para basagin ang pagtapik ni Mateo. Kaya, ang pagbabago ng galaw ni Mateo ay para bawiin ang salitang chop. Nagbago ang galaw ni Mateo, humagod patungo sa katawan ni Gino na may espada. Walang taglay si Gino na malakas at malalaman na katawan ni Mateo. Kasalukuyan siyang nasa ere, hindi kayang humiram ng lakas, at tanging ang kaya lang niyang gawin ay palakasin ang kanyang anit at makipagpalitan ng suntok kay Mateo. Clank! Dalawang espada ang nagtagpo. Tila tinamaan ang dalawang tao ng isang napakalaking puwersa, at bawat isa ay umatras ng ilang dosenang baitang. Sa unang pagkakataon, may nagpabalik kay Mateo. Magandang espada. Puri ni Gino. Tumawa si Mateo at sinabing, hindi ka rin naman masama. Ulit. Sige, ulit. Matapang din si Gino. Mabilis na gumalaw ang mga figure ng dalawang tao, muling naglaban. Ang tingin ni Roger ay nagpakita ng isang walang kapantay na gulat na ekspresyon. Ang ikinagulat niya ay hindi ang kakayahan ni Mateo na makipaglaban hanggang sa tabla kay Gino. Iyon ay, alam niyang natalo si Gino ng kalahating galaw lang ngayon lang. Naunawaan ng husto ni Roger si Gino at alam niyang ang lalaking ito ay ipinanganak na mandirigma, at napakataas ng kanyang pangunawa sa labanan. Sa pag-unawa sa realm at batas, halos kapantay niya si Gino. Pero sa tuwing mag-aaway sila, lagi siyang natatalo ni Gino. Ang kanyang pinagkakatiwalaan ay ang kanyang likas na hilig sa mga labanan.
Pero ngayon lang, umasa si Gino sa malakas na pagkakaiba ng pag-unawa sa mga batas at kaharian bago nakipaglaban hanggang sa tabla kay Mateo. Kung pareho lang ang lakas ni na Mateo at Gino, hindi, basta't malagpasan ni Mateo ang kahangahangang pagtatapos sa Grotto Profound. Dahil sa palitan kanina, siguradong matatalo si Gino. Hey! Hindi ko inaasahan na magkakaroon din ng araw si Gino kung saan niya matatalo ang mga tao gamit ang kapangyarihan. Talagang nakilala niya ang kanyang kalaban ngayon, bulong ni Roger sa sarili. Kalaban. Maaaring hindi. Hindi pa nagagamit ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas. Sa oras na ito, biglang may isa pang tao sa tabi ni Roger, na nagsalita. 1403. Kumunat ang noo ni Roger, nakatingin sa pagdating. Ikaw ay kapwa-disipulo ni Mateo? Tanong ni Roger. Tumanggaw si Sean at sinabing, ang kanyang natalo na kalaban. Hindi nagpakita ng gulat si Roger. Para maging pantay ang katapat niya kay Gino, ang nasa harap niya ay imposibleng maging katapat ni Mateo kahit anong mangyari. Sa harap ni Gino, walang makakapigil. Isa pa, hindi rin ginamit ni Gino ang buong lakas niya. Walang pakialam na sabi ni Roger. Sumulyap si Sean sa kanya at sinabing, hindi epektibo ang karanasan mo kay Mateo. Siya ay isang taong ipinanganak para lumikha ng mga himala. Hindi napigilan ni Roger ang pagtawa at sinabing, kinakabahan ka sa kathang-isip na takot matapos matalo sa ilalim ng mga kamay ni Mateo, di ba? Hindi dapat mawala sa mga martial artist ang sarili nilang puso bilang martial daw. Walang pakialam na sabi ni Sean, malalaman mo rin yan kapag pinagpatuloy mo ang panunood. Nang marinig ang balita tungkol sa pakikipaglaban ni Mateo sa mga bayani ng mag-isa, hindi maipaliwanag na namangha rin si Sean noong una. Pero hindi nagtagal, nakaramdam siya ng ginhawa. Alam niya ang iniisip ni Mateo, walang ibang pagkakataon na mas angkop para magpakalma kaysa sa lugar na ito. Masyado lang pabago-bago ang paraan ni Mateo para pakalmayan ang sarili. Kahit si Gino ay hindi rin naglakas loob na gawin iyon. Baliw talaga ang lalaking ito. Itinuturing ding kilalang-kilala ni Sean si Mateo. Noon, ang pagpayag niya sa isang labanang may bahid ng buhay at kamatayan ay tila napakapabaya. Sa totoo lang, mayroon siyang lubos na tiwala sa kanyang sarili. Kaya, alam niyang hindi rin exception ang pagkakataong ito. Sina Mateo at Gino, ang 2 taong iyon, ay nag-isip ng mga galaw nang makita silang nagsasabuatan sa isang matinding paglalaban, na ikinagulat ng lahat. Napakalakas talaga nitong si Mateo, para makipaglaban ng tabla kay Gino. Kailan lumitaw ang isang kahangahangang figure mula sa Wormstone Capital City? Hindi nga natin alam. Susugod sa isang laban. Sa laban na ito, kahit manalo o matalo, ang pangalan ni Mateo ay kakalat sa 100 lungsod. Sa lawak ng 100 lungsod na ito, si Gino ay isang pamantayan. Imposibleng matalo siya ni Newman. Hindi rin kaya ni Roger. Pero ngayon, nagawa pa rin talagang makipaglaban ni Mateo sa kanya. Hindi lang nila alam, ang kasalukuyang Gino ay kapareho ni Emilio, na talagang labis na nalulumbay. Mukhang magkapantay ang kanilang dalawa, alinman sa may kayang gawin ang kahit ano sa isa't isa. Sa katotohanan, nang makipagpalitan siya ng mga galaw kay Mateo, lubos itong umaasa sa lahat ng aspeto ng paglampas sa realm at mga batas kaya halos hindi niya magawang lumaban hanggang sa maging tabla. Habang lumalaban si Gino, lalo siyang nababahala. Matagal na niyang nakikita na ang sword art ni Mateo ay isa lamang galaw pabalik-balik. Kahit anong galaw niya, puro chop lang ang lahat. Ang espada ang hari ng 100 sandata, na may napakaraming uri. Ang mga taong gumagamit ng espada ay kadalasang hinahabol ang mga limitasyon pagkakaiba-iba, ginagamit ito upang supulan ang kaaway at manalo. Pero kabaligtaran naman ang ginawa ni Mateo, pilit niyang ginawang chopper ang espada, ang alam lang niya ay chop chop chop. Pero walang ibang magawa si Gino kundi aminin na ginamit na ni Mateo ang salitang chop sa isang transcendent na kaharian. Bukod pa rito, hindi niya alam kung bakit, pakiramdam ni Gino ay napakalaki at walang hanggan ang banal na diwa na nagmumula sa galaw ni Mateo, na may pakiramdam na hindi niya kayang magtagumpay gamit ang puwersa. Ang kanyang banal na diwa ay tila isang maliit na bangkang desagwan sa karagatan sa harap ni Mateo. Maaari siyang tumaob anumang oras.
Kaya, katulad ng isang galaw, kinailangan niyang gumamit ng mas maraming banal na asensya kaysa kay Mateo bago niya halos mapigilan si Mateo. Ang ganitong uri ng pakiramdam, ngayon lang niya ito naranasan noon. Sa kabuuan, malinaw na mas malakas ang kanyang lakas kaysa kay Mateo. Ngunit, hindi siya nakakuha ng kahit kaunting kalamangan. Ang ganitong pakiramdam ay nagpalungkot sa kanya hanggang sa gusto na niyang samuka ng dugo. Sa isang kislap, naglaban ang dalawang tao para sa 1,000 galaw. Binura mo ang galaw ko, binura ko rin ang galaw mo, inahit ang isang malaking bahagi ng tuktok ng burol. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Ang banal na diwa ni Mateo ay walang hanggan, parang isang walang hanggang dagat, hindi nakakakita ng kahit kaunting bahid ng pagkatuyo. Kaya pala sinabi niyang hindi mo kailangang magpahinga ng mas maaga. Ipagpatuloy mo lang ang pag-eensayo ng ganito, siguradong ako ang unang mahuhulog. Iniisip ito ni Gino habang lumalaban. Kung alam lang ng mga tagalabas ang iniisip niya, siguradong magugulat sila ng husto. Ang isang half-step Heaven Glimpse Realm Powerhouse ay natalo sa isang late-stage Grotto Profound in Divine Essence. Ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Clank! Sinadyang nagbukas si Gino ng isang depekto at tinaga ng espada ni Mateo, at lumipad pa atras ang katawan nito. Nakabitin sa ere ang katawan ni Gino, walang makahiram ng lakas. Paano kaya papakawalan ni Mateo ang pagkakataong iyon? Sinundan niya ulit ito ng Sundering Stars. Nang makita ang eksenang ito, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roger at sinabi niya kay Roger, talo na si Mateo. Natigilan si Sean, hindi niya lubos na maintindihan ang ibig sabihin nito. Ngumiti si Roger at sinabing, tunay ngang napakalakas ni Mateo. Pero ang galaw na ito, Roman Chi returning to bowels, hindi ko ito kayang malampasan kahit ano paman. Sa ganitong sitwasyon, mas imposibleng malutas ito ni Mateo. Kasalukuyang nasa gitna ng pagtugi si Mateo nang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang mapanganib na aura ang tumama sa kanya. Gumuhit ng perpektong arko ang katawan ni Gino sa ere, ang kanyang mahabang espada ay tumatama sa lupa, at muling lumipad pataas. Ang serye ng mga aksyon na ito ay nagawa sa isang hininga lamang. Ang buong pagkatao ni Gino ay tila naging isang matalas na espada, sumugod patungo kay Mateo. Gumala-gala na chi na bumabalik sa bituka. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, nang matuklasan niyang nakakamit talaga ni Gino ang unison ng tao at espada. Ang galaw na ito, ang Roman Chi returning to bowels, ay mayroong hindi matitinag na kahangahangang momentum, hindi humihinto ng hindi nakakakita ng dugo. Sa ilalim ng espadang ito, natabunan ang lahat. Ito ang tunay na lakas ng numero 1 tao sa 100 lungsod. Roman Chi na bumabalik sa bituka. Tiyak na matatalo si Mateo nang walang duda. Ang galaw na ito, Roman Chi na bumabalik sa bituka. Para mapilitan si Gino na gamitin ang Roman Chi sa pagbabalik sa bituka, maipagmamalaki na ni Mateo. Sa sitwasyon kung saan inakala ng lahat na imposible ito, ginamit ni Gino ang kanyang alas sa butas, Roman Chi returning to bowels. Wala nang lugar si Mateo para magmanyobra. Ang tanging paraan para mabuhay ay durugan ang Jade Pendant. Pero sa sandaling iyon, muling nagbago ang mga mukha ng lahat. Siya. Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Dahil sa inaasahan ng lahat, sa sitwasyon kung saan nawala na ang pagkukusa, hindi umatras si Mateo, bagkus ay sumulong siya. Sa bawat pag-angat niya ng fraction, mas lalakas ang aura ni Mateo ng isang fraction. Mga naghihiwalay na bituin. Ang Evil Extermination Sword na nasa kamay ni Mateo ay hindi man lang naging mabagal, ngunit patuloy pa rin sa pagpuksa ng may matinding kalooban. Hindi pa nagtatagpo ang dalawang espada ng magbanggaan ang dalawang bulk zone ng nakakapangilabot na aura, na nagpagulo sa nakapalibot na banal na asensya. Ang isa ay sumulong ng may di matitinag na kalooban, ang isa ay mayroong napakalakas na momentum. Isa itong tunay na pagpupulong sa isang makitid na landas. Boom! Dalawang daluyong ng pino hanggang sa sukdulang kapangyarihan ng mga batas ang marahas na nagbanggaan. Ang mga alon ng hangin ay gumalaw ng gumalaw hanggang sa hindi na maidilat ng lahat ang kanilang mga mata. Dalawang figure ang lumipad pa atras na parang mga saranggola na naputol ang tali. Bang! Bang! Bumagsak sa lupa ang dalawang tao, dahilan para madurog ang isang malalim na hukay. Pigil ang hininga ng lahat, hindi alam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa laban na ito.
Huminga ng malalim si Roger. Hindi niya inaasahan na sa ganoong sitwasyon, makakapaglabas pa rin si Mateo ng ganoong klase ng dominanteng kontra-atake. Hindi lang napakalakas ni Mateo, kundi ang kanyang kagustuhang makipaglaban ay matatag at walang takot. How? Sa oras na ito, dahan-daang gumapang palabas si Mateo mula sa loob ng malalim na butas, dumudugo ang buong katawan niya, magulo ang aura niya, at mukhang napakalungkot. Sumulyap si Sean kay Roger at sinabing, iniisip ko kung pagkatapos ng araw na ito, may lakas ka pa rin ng loob na makipaglaban kay Mateo o hindi. 14:04. Ibinuka ni Roger ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit natuklasan niyang wala talaga siyang masabi. Natalo pa rin si Gino kay Mateo sa sitwasyon kung saan siya ang may pagkukusa. Hindi niya man lang malutas ang Roman chi returning to bowels ni Gino, lalo na ang pag-usapan ang pakikitungo kay Mateo. Si Roger ay isang mapagmataas na anak ng langit. Bukod kay Gino, wala siyang binibigyang halaga sa sinuman sa lupain ng 100 lungsod. Pero ngayon, wala na talaga siyang lakas ng loob na makipaglaban kay Mateo. Pagtatagpo sa isang makitid na landas, ang matapang ang panalo. Sa ganoong sitwasyon ngayon, malamang naiisipin ng kahit sino kung paano paprotektahan ang kanilang sarili sa unang sandali pa lamang. Kahit papaano, magkakaroon ng kaunting bahid ng pag-aalinlangan. Pero hindi nagatubili si Mateo, at basta na lang niya pinutol gamit ang espada. Sa oras na ito, hindi namamalayang naalala ni Roger ang mga sinabi ni Sean noon. Siya ay isang taong ipinanganak upang lumikha ng mga himala. Dati ay labis pa rin niyang hinahamak ang mga salita ni Sean. Ngunit ngayon, natuklasan niya na hindi pala nagpalabis si Sean. Subukan mo ang pagkakataon habang may sakit siya at ikulong ang buhay niya. Patayin mo ang lalaking ito, lahat ng singsing na nasa kanya ay magiging atin. Sa gitna ng karamihan, walang ideya kung sino ang biglang sumigaw, na ikinagulat ng lahat ng sabay-sabay. Dalawang magkasunod na malalaking labanan, 1,000 tao na ang nagtipon sa paligid. Kasabay ng dagandong na ito, agad-agad, maraming tao ang may balak mangisda sa magulong katubigan. Sa loob ng ilang panahon, isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot kay Mateo. Hindi lang siya, marami pang ibang tao ang nagmamadaling lumapit kay Gino. Ang daming walang hiya. Kayo rin ba ay handa nang gumawa ng hakbang laban kay Gino? Sumanghal ng malamig si Roger, ang kanyang figure ay sumusulpot na parang kidlat. Nalungkot din si Sean, at mabilis na lumapit kay Mateo. Habang humaharap sa mga estudyanteng parang tubig dagat na nagmamadaling lumapit, si Mateo ay tumawa lamang ng malamig. Nanginginig ang kanyang palso, at muling umatake ang Evil Extermination Sword. Kahit hindi maganda ang kalagayan niya ngayon, relatibo lang din iyon kay Gino, ang ganitong klaseng eksperto. Ang fleshy body technique na nilinang ni Mateo ay ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art ng Black Tortoise Clan. Kahit na ang pamaraang ito ng cultivation ay hindi maituturing na walang kapantay na divine skill sa Heavenspan World, ang lakas ng depensa nito ay talagang hindi kayang ikumpara ng karaniwang pamamaraan ng cultivation. Ang talento ng Black Tortoise Clan ay ang kanilang lakas sa pagtatanggol ay kahanga-hanga. Ang paraan ng paglilinang na kanilang nilinang ay natural na hindi rin masyadong mahina. Kahit na mabigat ang suntok na iyon ngayon lang, hindi pa nito nagagawang mawala ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban. Kahit naharap niya ang mga basurang ito, may natitira pa rin siyang lakas. Sumisirit. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at naghiwa. Ang malakas na puwersa ay nagpamangha sa iilang nakaharap dito. Hindi nila inaasahan. Nasaktan na si Mateo hanggang sa ganito, kaya pa rin niyang magpakawala ng napakabilis at mabangis na atake. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi man lang nadurage ng taong nasa harapan ang Jade Pendant kaya napatay siya ni Mateo. Ang iilang tao sa likuran ay walang oras para tumakbo at tanging ang pagdurog lang sa pendant na Jade ang nagawa, at ibinalik sa altar. Hindi mo kailangang matakot, para na siyang palaso na nasa dulo na ng lipad nito, sadyang ginagamit ang espadang ito para takutin ang mga tao. Patayin mo siya. Sa gitna ng karamihan, walang ideya kung sino na naman ang sumigaw ng malakas. Ang pagdagsa ng mga taong sa simula ay bahagyang natigilan dahil sa espadang ito ay muling sumugod kay Mateo. Malamig nang umisi si Mateo, hindi niya ito sineryoso.
Kapag may isa na dumating, isa ang papatayin niya. Kapag dalawa ang dumating, papatayin niya ang isang pares. Ang mga taong ito ay umaasang swertehin, iniisip na nasa dulo na ng landas si Mateo. Paano nila malalaman ang kakilakilabot ng pamamaraan ng paglilinang ni Mateo? Ang kaunting pagkonsumo na ito ay walang halaga sa kanya. Kahit na wala nang natitira pang kahit kaunti sa kanyang banal na asensya, ang tagal nito ay lalampas pa rin sa lahat ng kanilang inaasahan. Walang tigil na iwinagayway ni Mateo ang kanyang espada, walang pigil na inaani ang buhay ng mga disipulong ito sa outer court. Pero sa gitna ng karamihan, isang malaulap na titig ang malapitang nagmamasid kay Mateo. Ang lakas ng kanyang kaharian ay hindi naiiba sa iba. Mukhang ordinaryo lang ito sa karamihan. Walang sino man ang magbibigay pansin sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, lumapit siya sa likuran ni Mateo kasama ang mga tao. Kasunod noon, walang habas siyang umatake. Biglang kumirot ang puso ni Sean nang makita ang isang pamilyar na figure, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkamangha. Mateo, mag-ingat ka sa likod. Sigaw ni Sean. Pero sa pagkakataong ito, isang malakas na aura ang dumating kasabay ng isang alulong. Yuanlong, maglakas loob ka. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang Thundercry na nagmula sa malayo. Nang marinig niya ang balita na hinahamon ni Mateo ang lahat ng bayani, alam niyang tiyak na pupunta rito si Yuanlong. Pero hindi niya inakalang makikita niya ang eksena kung saan palihim na pumapasok si Yuanlong sa karamihan at inaambush si Mateo pagdating pa lang niya. Walang duda, si Mateo ang estudyante ng Wormstone Academy na may pinakamalaking potensyal. Nalampasan na nito ang kay Tyler. Bago umalis, espesyal na nag-utos si Yakov na bantayan si Yuanlong at huwag itong hayaang makipag-ugnayan kay Mateo. Hindi niya inaasahan na nakatakas pa rin pala ang lalaking ito. Isang makapangyarihang origin deity na umaatake sa Grotto Profound Realm na si Mateo, wala na itong anumang kapanapanabot na pangyayari. Nakihalubilo si Yuanlong sa karamihan at masyadong malapit kay Mateo. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Mateo na durugin ang pendant na jade. Isang bahid ng nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yuanlong. Sa wakas ay kayanan niyang patayin si Mateo. Ang punk na ito na nagpahiya sa pamilya Chin ay maaari nang mamatay. Nakakalungkot lang na nakatalikod si Mateo sa oras na ito. Hindi niya makita ang mapang uyam ng ngiti sa mukha ni Mateo. Boom! Naramdaman na lamang ni Yuanlong ang isang malabong pakiramdam sa harap ng kanyang mga mata. Biglang naglaho ang figure ni Mateo. Tumama ang palad niya sa hangin at tumama sa mga estudyanteng nasa tapat ni Mateo. Gaano kalakas ang palad ng isang makapangyarihang origin deity? Ang mga estudyanteng iyon ay direktang nawala ng isang malaking grupo na pinatay ni Yuanlong nang hindi nila namamalayan. Natigilan ang lahat. Saan nagpunta si Mateo? Sumabog ang anit ni Yuanlong. Natuklasan niya na tila may nakaligtaan siyang napakahalagang bagay. Hindi lang siya, lahat ay nakaligtaan iyon. Alam na alam ni Mateo ang paraan ng paglipad gamit ang espada. Guru Chin, labis ba kayong nadismaya? Masyado rin kayong pabaya, para kalimutan na marunong akong gumamit ng espada para lumipad. Sa ere, tumingin si Mateo kay Yuanlong at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Namumula ang mukha ni Yuanlong, ang kanyang mga titig habang nakatingin kay Mateo ay puno ng intensyong pumatay. Ang isang napakahalagang impormasyon ay talagang hindi nila pinansin. Hindi, sadyang ginabayan talaga sila ni Mateo na baliwalain ito. Simula nang matapos ang laban kay Sean, hindi na naipakita ni Mateo ang kakayahang lumipad gamit ang espada sa harap ng mga tao. Sa isang iglap, 6 hanggang 7 taon ang lumipas, si Mateo ay palaging nakikipaglaban sa mga tao sa lupa at hindi pa niya naipakita ang kakayahang ito. Dahil dito, hindi napansin ng lahat ang katotohanan ito. Tutal, ang hindi kakayahang lumipad habang nasa ilalim ng Divine Lord Realm ay ang sentido komun ng Heavenspan World. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay malalim na nakatanim sa pag-iisip ng mga tao. Napakahirap alisin. 7 taon na ang nakalilipas, ang kamangha-manghang paglipad ni Mateo ay talagang ikinagulat ng lahat. Ngunit kalaunan, ang Sundering Stars ni Mateo ay mas nakaagaw pansin kaysa sa paglipad gamit ang espada. Paglipad gamit ang espada.
Alam na alam ni Mateo ang paglipad gamit ang espada. Diyos ko, gaano ba kakakilakilabot ang lalaking ito? Masyadong malalim ang pagtatago ng lalaking ito. Sa galaw na ito, naitatag na siya sa isang hindi matatalo na posisyon. Hindi ko inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan. Ang numero 1 henyo ng lupain ng 100 lungsod ay nagpalit ng may-ari ng ganito kabilis. Muli nagulat ang lahat sa nakamamanghang langaw ni Mateo. Kalimutan na ang lupain ng 100 lungsod, kahit ang lupain ng 1,000 lungsod, lupain ng 10,000 lungsod, ay maaaring hindi rin makapagdulot ng isang henyo na kayang umunawa sa paglipad gamit ang espada. Pero nagawa ito ni Mateo. Yuanlong, binaliwala mo ang iyong katayuan at tinangka mong patayin ang isang disipulo ng akademya. Sa bagay na ito, tiyak na ipapaalam ko sa City Lord, kanyang kamahalan. Maghanda ka para sa isang pagtutuos. Umalangaw-ngaw ang galit na dagindong ni Thundercry sa oras na ito. 14:05. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuanlong. Natural lang na alam niya ang kahihinatnan ng bagay na ito. Pero matagal nang galit na galit si Nick Chin kay Mateo. Hindi maliit ang kapalit ng paglalakbay na ito para mapatay si Mateo. Bumalik na walang dala, wala siyang paraan para magbigay ng ulat kay Nick. Humph! Matagal nang hindi ka nais-nais sa paningin ng Chin na ito ang punk na ito, kaya paano kung patayin siya? Mula sa araw na ito, ako, si Yuanlong, ay tatalikuran ang Warmstone Capital City at tatalikuran ang pamilya Chin. Paalam. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yuanlong at umalis. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Thundercry, hindi niya inaasahan na ganito pala kay terminado si Yuanlong. Humph! Gusto mo nang umalis? Paano naging ganoon kadali? Dahil tinalikuran mo ang pamilya Chin, inambush ang disipulo ng Warmstone Academy ko at ginulo ang 100 Cities Smelting Trial, nararapat sa iyo ang parusang kamatayan. Sumang si Thundercry ng malamig, ang kanyang figure ay mabilis na gumalaw, sumugod patungo kay Yuanlong. Hindi inakala ni Yuanlong na si Thundercry ay walang humpay, kaya't mabilis siyang tumakbo palayo sa malayo. Ang dalawang tao, isa ay hinabol, ang isa ay tumakas, at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Ang serye ng mga hindi inaasahang pagbabagong ito ay talagang napakabilis, na ikinagulat ng lahat. Sa isang tagong sulok, nagngalit ang mga ngipin ni Tyler sa puot habang pinapanood ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay sukdulan na pangit. Nabigo na naman. Hindi kaya-kayang patayin ang lalaking ito. Bakit ba maingat na nagplano ang pamilya Chin at nagpadala pa ng isang eksperto sa Origin Deity Realm, at hindi pa rin nila ito napatay? Malinaw na isa lamang siyang baguhan sa Grotto Profound Realm, kaya bakit hindi siya maaaring patayin? Hindi lang siya maaaring hindi mapatay, nawalan pa ang pamilya Chin ng isang direktang disipulo ng lahi at isang guro sa akademya ng Origin Deity Realm. Masyadong mabigat ang presyong ito. Kuya Tyler, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Alex. Tara na. Nagngalit ang mga ngipin ni Tyler sa puot at sinabi. Alam niya na sa 100 Cities Smelting Trial, wala pa silang pagkakataon. Sa huli, ang laban na ito ay isa pa ring malaking pagkakamali. Minenebre ni Mateo ang espada at dahan-daang lumapag, sabay ngiti, kayong lahat, bawat isa sa inyo, ay kalimutan na ang pagtakbo. Swoosh! Hindi rin naman nagtagal si Mateo, direktang iniwas ang isang espada, at pinatay ang isang malaking grupo. Paano pa kaya nang ahas na manatili ang mga estudyanteng dati may balak sa kanya? Bawat isa sa kanila ay nagkumalat na parang mga ibon at mababangges na hayop. Tinadtad at pinatay ni Mateo, direktang nalipol ang ilang dosenang tao. Ang iba ay tumakbong lahat. Kaya naman, sinimulan ni Mateo na linisin ang larangan ng digmaan, at kinolekta ang mga naiwan na singsing na imbakan. Sa labanang ito, sagana ang ani. Ang mga singsing na pangimbak na hawak niya ay mahigit 500 na sa kabuuan. Ang mas nakapagpapalaya pa para sa kanya ay ang pag-alis mismo ng taong ito ni Yuanlong mula sa pamilya Chin. Itinuring din itong dahilan ng pagkawala ng isang general ng pamilya Chin. Akala ng Yuanlong na ito ay mahusay siyang magtago. Sa totoo lang, bawat galaw at kilos niya ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ni Dustless.
Nang siya ay tumambang, matagal nang naghanda si Mateo para sa paglipad gamit ang espada. Napakabilis ng paglipad gamit ang espada. Wala namang kwenta ang pag-iwas sa palihim na pag-atake ni Yuanlong sa mga pagkakataong handa siya. Samantala, paika-ika si Jinyo sa harap ni Mateo sa tulong ni Roger. Kinuha niya ang sarili niyang singsing na pangimbak, iniabot ito kay Mateo, at sinabing, "Natalo ako. Sa iyo na ito." Ngumiti si Mateo at tinanggap ang singsing na pangimbak. Ito ang kanyang mga samsam sa digmaan, wala siyang dahilan para tanggihan ito. Hindi ko talaga inaasahan na ang Warmstone Capital City ay makakagawa pala ng isang henyo na katulad mo. Talagang natalo ako ng husto. Bumantong hininga si Jinyo sa paghanga. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Napakalakas mo rin. Pero kahit malakas ang mga batas mo, medyo mahina pa rin ito sa usapin ng paggamit. Sa paglipas ng panahon, tiyak na ikaw ang magiging ganap na pinuno ng isang rehiyon." Kung dati lang, ang pagsasabi ni Mateo ng mga salitang ito sa harap ni Jinyo ay tiyak na iisipin ng mga tao na baliw. Pero ngayon, wala nang makakaramdam ng kabastusan, kahit si Roger ay hindi rin ganoon. May kwalipikasyon si Mateo para sermonan si Jinyo ng ganito. Hindi pa natatapos ng husto ang unang patong na langit ni Mateo sa sword daw, ngunit kaya niyang talunin ang malalakas gamit ang mahihina. Ito ay dahil ang kanyang paggamit ng mga batas ng sword daw ay umabot na sa isang transcendent na kaharian. Sa aspetong ito, hindi lang basta mas malala si Jinyo kaysa sa kanya. Nang maunawaan ni Mateo ang espada sa libingan ng mga sword, ang naunawaan niya ay hindi lamang mga batas ng sword daw, kundi pati na rin ang mga kwento sa likod ng mga batas na iyon. Sa loob ng libingan ng mga espada, bawat espada ay may kanya-kanyang kwento. Ito ay dahil mismo sa nagawa ni Mateo na lumikha ng Sundering Stars, isang napakalakas na martial technique. Ang Sundering Stars ay isang martial technique na naunawaan ni Mateo na nagpapalakas sa kapangyarihan ng mga batas ng sword daw. Ang antas ng kapangyarihan nito ay maiisip lamang. Pinagsalikop ni Jinyo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sige." Sa laban ngayon, pinalawak ng Jin na ito ang kanyang mga pananaw at nakakuha ng malaking panalo. Lalo na ang huling galaw ng espada, malamang na magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa buhay ko. Ang huling espada ni Mateo ay talagang isang espada na nagpasiklab sa mundo. Ang espadang ito, na ipinakita nito ay hindi lamang isang teknik sa pakikipaglaban, kundi ang pangkalahatang manifestasyon ng lakas ng kagustuhan ni Mateo sa martial daw, paggamit ng mga batas, kapal ng banal na asensya, at iba pa. Sa halip na sabihing nanalo si Mateo sa Sundering Stars, mas mabuting sabihin na nanalo si Mateo dahil sa kanyang determinasyon na talagang manalo. Kung iba pa ang mga ito, kahit na ang lakas nila ay kapareho ng kay Mateo, hindi nila talaga magagawa ang hakbang na iyon. Walang intensyong mambola ang mga salita ni Jinyo. Halos binago ng huling espada ni Mateo ang kanyang pangunawa kay Marshall daw. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Tumakas na ang mga yan, kaya kailangan ko silang hanapin. Marami silang hawak na singsing na pangimbak. Kailangan ko silang kunin." Palm. Naghawak kamay sina Jinyo at Roger at sinabing, "Palm." Swoosh, swoosh. Casual na naghagi si Mateo ng 100 singsing na pangimbak at lumipad diretso kay Sean. "Salamat, kuya." Napansin niya ang mga kilos ni Sean. Kahit na ipinanganak ang lalaking ito sa pamilya Chin, ibang-iba siya sa personalidad ng mga tao sa pamilya Chin na naghihiganti kahit sa pinakamaliit na hinanakit. Natalo siya sa mga kamay niya. Sa ganoong sitwasyon ngayon lang, nagbabala pa rin siya na hindi talaga ito madali. Ang mga singsing na ito, tanggapin mo na lang bilang pasasalamat. Hindi binigyan ni Mateo ng pagkakataong magsalita si Sean, direktang manonyebra ang espada at lumipad palayo. Habang pinapanood ang pagkawala ng profile ni Mateo, bumantong hininga si Roger, hindi dapat paglaruan ang lalaking ito. Kapag na-provoke, malamang ay bangungot ang isang tao araw-araw. Tumango si Jinyo at sinabing, "Paghihiganti ng mga hinaing kapag may mga hinaing, paghihiganti ng puot kapag may puot, pagbabayad ng kabaitan kapag may kabaitan, pagkilos ayon sa kanyang kalikasan, hindi nilalabag ang kanyang kamalayan." Ito ang daw ng kapangyarihan.
Malamang na hindi siya mabibitag ng Mateo na ito, isang maliit na Warmstone capital city. Lumapit si Roger kay Sean at sinabing nakahawak ang mga kamay, "Kapatid, pasensya na. Dati, nakakasakit ng damdamin ang mga sinabi ko, huwag po sana kayong magdamdam." Malamig na sabi ni Sean, "Walang masama." Nakakagulat ang lakas ng lalaking ito. Kung hindi ka talaga nakikipagpalitan ng suntok sa kanya, hindi mo malalaman kung gaano siya kalakas magpakailanman. Lihim na tumango si Roger, at lubos na kinilala ang mga sinabi ni Sean. Ang 100 Cities Smelting Trial ay itinakda bilang 1 taon. Sa natitirang panahon, lahat ng mga disipulo ng Outer Court ay nalulunod sa isang bangungot. Isang dyablo na nakasakay sa hangin at may espada ang maaaring lumitaw sa tabi nila anumang oras, at aanihin ang kanilang mga buhay. Alam nilang lahat ang husay ni Mateo. Sa simula, lahat sila ay nakahanap ng lugar at nagtago, at hindi nang ahas na lumabas. Pero kalaunan, nadiskubre nila sa kanilang pagkadismaya na kahit paano sila magtago, lagi pa ring matutukoy ni Mateo ang kanilang lokasyon. Kaya naman, isang massacre ang naganap sa rehiyon ng panlabas na korte. Kalaunan, ang mga taong iyon ay talagang hindi na kayang mabuhay pa sa rehiyon ng Outer Court at isa-isa na lamang silang makakatakas papunta sa rehiyon ng Inner Court. Gayunpaman, ginamit ni Mateo ang espada para dumaloy. Kahit na nakita siya ng mga disipulo ng Inner Court, wala silang nagawang kahit ano sa kanya. Siyempre, mayroon ding mga pinalad, na natagpuan ang kanilang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae, bago halos na iligtas ang kanilang mga buhay. Sa isang iglap, natapos na ang 1 taon. Malapit na matapos ang 100 Cities Smelting Trial. 1406. Sa plaza ng altar, sunod-sunod na figure ang dinadala pabalik. Noong mga nakaraang pagsubok, mas nahuhuli ang mga taong pinababalik. Pero sa pagkakataong ito, may mga tao pa ring walang tigil na dinadala. Nakasalubong mo pa rin ba ang malisyosong bituin na yun sa huli? Hindi ba? Hindi ko rin alam kung anong paraan ang ginamit ng lalaking iyon, halatang palihim na akong nagtago, pero natagpuan pa rin niya ako. Ako rin. Masyadong mapaghiganti ang malisyosong bituin na ito. Napakalayo ko sa kanya noong mga oras na iyon. Wala akong pagkakataong gumalaw kahit kaunti at hindi niya pa rin ako banibitawan. Hindi mo alam. Kalaunan, basta't nakikita siya ng lahat, dinudurog nila ang jade pendant. Ang malisyosong bituin na ito ay pumapatay agad, talagang hindi makatwiran. Isang disipulo mula sa Outer Court ang kakabalik lang, kaya nagsimula siyang makipag-usap sa mga kapwa niya disipulo na tinapos na ni Mateo kanina. Nang mamgit si Mateo, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng labis na kalungkutan. Sa buong plaza, halos lahat ng estudyanteng nakikilahok sa paglilitis ay pinag-uusapan si Mateo. Sa 100 Cities Smelting Trial sa pagkakataong ito, si Mateo lamang ang sumikat sa atensyon. Halos lahat ay nabubuhay sa kanyang anino. Sa oras na ito, isang biro na imahe ang bumaba mula sa langit. Si Livius nga iyon. Bahagyang lumingon si Livius at walang pakialam na sinabi, "Dumating na ang oras." Bumalik na ang lahat. Pagkatapos magsalita, buong pagmamalaki niyang ikinumpas ang kanyang mga manggas. Kumislap ang lahat ng altar, tinatawag ang lahat ng natitirang tao pabalik. Nakaramdam lang si Mateo ng panlalabo sa kanyang paningin at bumalik muli sa altar. "Kumusta, Mateo? Hindi mo naman siguro. Tatapusin ang lahat, di ba?" Tanong ni Little Fatty na may kuryosidad. Nang hamani ni Mateo ang lahat, pinaupo niya si Little Fatty sa isang tagong lugar. Alam niyang tiyak na tatargetin siya ng pamilya Chin. Kung isasama niya si Little Fatty sa tabi niya, tiyak na magiging lubhang mapanganib ito. Ngayon, natapos na ang paglilitis. Bumalik si Little Fatty kasama si Mateo at hindi alam ang nangyari sa labas ng mundo. Junior Apprentice Brother Graham, ang relasyon ninyo ni Junior Apprentice Brother Croswell ang pinakamalapit. Hindi mo ba talaga alam ang kanyang kahangahangang record? Pinagtawanan siya ng isang estudyante ng Inner Court ni Warmstone. Gulat na tumingin si Little Fatty kay Mateo at sinabing, "Why ikaw? Talaga ang may gawa niyan." Tumawa ang estudyanteng nasa Inner Court at sinabing, "Hindi lang basta ginawa yan." Hinamon ni Mateo ang buong 15 katao sa Outer Court ng Milestone Capital City gamit ang kanyang espada lamang, at tuluyang nilipol ang kabilang panig. Pagkatapos, sa sitwasyong hindi siya tumigil, natalo niya ang numero 1 tao sa 100 lungsod, si Gino.
Kasunod nito, sa sitwasyong malubhang nasugatan siya, pinatay niya hanggang sa itapon ng lahat ang kanilang mga helmet at baluti, at tumakbo ng walang tigil sa kung saan-saan. Nang magsalita siya, sinasadya niyang itaas ang boses niya. Katabi nila ang mga estudyante ng Milestone Capital City. Nang marinig ang mga salitang ito, bawat isa sa kanila ay nanlumo hanggang sa gusto na nilang samuka ng dugo. Nang marinig ito ng mga estudyante ng Wormstone Capital City, lahat sila ay natawa ng malakas. Sa pagkakataong ito, talagang naglakad sila ng nakataas ang mga ulo. Ang 100 City Smelting Trial ay nagaganap kada 300 taon. Sa bawat pagkakataon, ang Wormstone Capital City ay tina-target ng Milestone Capital City, at natatalo ng napakalungkot. Pero sa pagkakataong ito, si Mateo lang ang nakabawi, at direktang inahit ang mga ito. Paanong hindi ito magpapasaya sa kanila? Pero sa pagkakataong ito, biglang napatalon si Little Fatty, itinuro si Mateo, at galit na sinabi, "Napakataksil mo talaga. Sinabi ko nang gusto kitang sumama, pero tumanggi ka lang. Napakagandang tanawin, Lord Fatty, hindi ko talaga napansin." Hinga, hinga. May itsura si Little Fatty na puno ng pagkadismaya. Malinaw na labis niyang pinagsisisihan ang hindi niya pagdalo sa isang engranding okasyon. Kung pupunta ka, baka bangkay ka na. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Lucy sa likuran ni Little Fatty, dahilan para mapatalon siya sa takot. Lucy. Senior apprentice sister, saan ba ito nanggaling? Naguguluhan na tanong ni Little Fatty. Bumantong hininga si Lucy at maikling ikinwento ang insidente ng palihim na pag-atake ni Yuan Long kay Mateo. Nako! Ang mga tao ng pamilya Chin ay talagang walang hiya pa rin. Para talagang gumawa ng ganitong kawalang hiyaan. Sa paggawa ng ganitong bagay sa 100 Cities Smelting Trial, talagang nawala na sila ng bait. Sinasabi ng lahat na huwag labhan ang iyong maruruming linan sa publiko, ngunit mabubuti sila, direktang ipinapalam ito sa buong 100 kabiserang lungsod. Pagkatapos makinig ni Little Fatty, galit siyang dumura. Hindi lumingon si Mateo at naramdaman niya ang ilang mga nakamamatay na titig sa likuran. Malinaw na nakita rin ito ni Little Fatty. Nanlilisik ang mga mata niya at may paghamak na sinabi, "Ano? Mayroon ba itong ganitong uri ng bagay na mag-iiwan ng mabahong amoy sa loob ng 1,000 taon at hindi pa rin hahayaang sabihin ng iba? Kung may kakayahan ka, halika at kagatin mo ako." Tumalim ang tingin ni Tyler at sinabi niya sa malamig na boses, "Nako, naaalala kita. Pinagbabantaan mo ba si Lord Fatty? Lumaki ba si Lord Fatty na takot?" Tanong ni Jingy Graham nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting kahinaan. Sa tabi, kumunat ang noo ni Lucy ngunit hindi nagsalita. "Tyler, itikom mo ang bibig mo para sa akin. Hindi matatapos ang bagay na ito dahil sa pagkamatay ni Yuan Long. Dapat managot ang pamilya Chin mo sa akademya." Sabi ni Thundercry sa tabi niya sa seryosong boses. Pagkatapos ng araw na iyon, hinabol ng Thundercry si Yuan Long sa loob ng 2 buwan, at sa wakas ay pinatay ito gamit ang kanyang palad. Kahit na ibinalik ni Yuan Long ang lahat ng sisi ng araw na iyon, kahit ang isang hanggal ay alam na hindi makakalusot ang bagay na ito sa pamilya Chin. Lumungkot ang mukha ni Tyler at kinontrol niya ang kanyang init ng ulo at sinabing, "Guru Thundercry, dahil tinalikuran na ni Yuan Long ang pamilya Chin, ang ginawa niya ay walang kinalaman sa aking pamilya Chin. Hindi ba't may kinikilingan ka para gawin iyon?" Malamig na ngumiti si Thundercry at sinabing, "Hey, paano mapapasya ang bagay na ito, gawain iyan ng City Lord, ng kanyang kamahalan. Pero ang mga pangyayari rito, iuulat ko ng may katotohanan." Hindi napigilan ni Tyler na mabilaukan ng marinig iyon at tanging ang makapagsalita na lamang ang nagawa. Malinaw na ang mga ginawa ni Yuan Long ay lubos nang nagpagalit sa gurong ito. Sa oras na ito, muling narinig ang boses ni Livius, dahan-dahang sinasabi, "Sige, dito na magtatapos ang 100 Cities Smelting Trial. Ngayon, susuriin ko ang inyong mga storage ring at ipamamahagi ang mga gantimpala para sa pagsubok na ito." Habang nag-uusap, ang tingin ni Livius ay tumingin sa tabi ni Mateo. Walang nakakaalam kung sinasadya o hindi. Dahil hindi rin niya nakitang kumilos siya, lahat ng singsing na pangimbak ay kusang kumala sa katawan ng mga estudyante, lumipad sa harap ni Livius.
Sa isang sulyap pa lang, natapos na ni Livius ang pagsuri sa lahat ng mga storage ring at sumigaw, ang unang pwesto ng mga disipulo ng Inner Court, ang Tiroy Bigs ng Yudang Capital City, ay nakakuha ng kabuoang 621 tangkay ng Tier 2 Spirit Medicines. Si Tiroy nga. Masyadong malakas ang Yudang Capital City. Ang Inner Court ay may Tiroy, ang Outer Court ay may Genyo. Ang dalawang taong ito ay sadyang walang kapantay na nilalang. Hey! Nakaraan na yan. Hindi ba't lumitaw si Mateo sa pagkakataong ito? Natalo na sa kanya si Genyo. Hindi ko alam kung ilang tier isang spirit medicines ang nakuha ni Mateo sa huli. 5 tangkay ng tier isang spirit medicines ang kayang magpawalang bisa sa isang tangkay ng tier 2 spirit medicines. Sino kaya ang makukuha ng 4-star divine pill sa pagkakataong ito? Dapat pa rin bang Yudang Capital City, di ba? Kahit gaano kalakas si Mateo, iisa lang din ang tao. Mas marami ang tao sa Yudang Capital City kaysa kay Tiroy lang. Kahit natalo si Genyo, ang kabuoang dami ng Tier 2 Spirit Medicines ng mga Inner Court Disciples ay marami rin. Matapos ay anunsyo ni Livius ang mga resulta ni Tiroy, agad itong pumukaw ng mga haka-haka. Sa totoo lang, ang unang pwesto sa Inner Court at unang pwesto sa Outer Court ay walang anumang suspense. Ang tanging suspense ay ang pagmamayari ng 4-star divine pill na ito. Kung pag-uusapan ang halaga, natural na hindi maihahambing ang 5 tangkay ng Tier 1 Spirit Medicine sa isang tangkay ng Tier 2 Spirit Medicine. Pero sa pagsubok na ito sa pagtunaw, ang kahirapan sa pagkuha ng mga Tier 1 na gamot na may espirito ay hindi gaanong naiiba sa mga Tier 2 na gamot na may espirito. 5-1, ang ratio na ito ang matatanggap pa rin ng lahat. Sa oras na ito, nagpatuloy si Livius, na nagsasabing, ang Yudang Capital City ay nakakuha ng 2,126 na tangkay ng Tier 2 Spirit Medicine sa huli. 1,000 tangkay ng Tier 1 Spirit Medicines. 1407. Tunay ngang malalim pa rin ang pundasyon ng Yudang Capital City. Ang kanilang lakas ay hindi lamang dahil kay Tiroy, kundi dahil sa kanilang pangkalahatang lakas. Para gustuhin ng Warmstone Capital City na malampasan sila, malamang na mataas ang kahirapan. Hindi ko rin alam kung ilang tao ang napatay ni Mateo, at kung gaano karaming mga gamot na pang-spiritual ang hawak niya. Lahat ay gustong-gusto malaman kung gaano karaming mga gamot na may espiritu ang mayroon si Mateo. Ayon sa ratio na 5-1, kailangan ni Mateo na umabot ng kahit 10,000 tangkay ng mga gamot na may espiritu pataas para magkaroon ng posibilidad na manalo. Hindi maisip ang bilang na ito sa mga nakaraang 100 city smelting trials. Matapos makuha ni Mateo ang mga singsing na pang-imbak, ililipat niya ang mga gamot na pang-spirit ng ibang tao sa sarili niyang singsing na pang-imbak. Kaya naman, walang nakakaalam kung gaano karaming mga gamot na pang-spirit ang nakuha niya. Sa sandaling iyon, dahan-daang ibinuka ni Livius ang kanyang bibig. Ang unang pwesto sa Outer Court, si Mateo ng Warmstone Capital City, ay nakakuha ng kabuuang 21,300 tangkay ng Tier 1 Spirit Medicines. Sa sandaling humina ang boses ni Livius, biglang nagkagulo ang buong plaza. Ayon sa proporsyon na 5-1, ang mga gamot na nakuha ni Mateo ng mag-isa ay nalampasan ang Yudang Capital City ng isang beses. Ilang tao na ba ang pinatay ng lalaking ito? Hindi ko inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan. Ang Warmstone Capital City ay talagang gumawa ng isang kakaibang tao. Napakalakas na niya sa huling yugto ng Grotto Profound. Ano kaya ang magiging pakiramdam niya kapag nakarating siya sa Heaven Glimpse Realm? Bago ang 100 Cities Smelting Trial sa pagkakataong ito, malamang walang mag-aakala na makukuha ng Warmstone Capital City ang unang pwesto, tama ba? Hindi nila alam na nakapatay si Mateo ng kabuoang 2,000 katao sa nakalipas na 3 buwan. Kahit na 10 tangkay lang ng mga gamot na may espiritu ang bawat tao sa kanilang mga kamay, kung pagsasama-samahin ay aabot pa rin ito sa 20,000. Dahil sa mahusay na paglipad ni Mateo gamit ang espada at sa lawak ng banal na sentido ni Dustless, palagi siyang nagtatagumpay sa ganitong sitwasyon. Kahit pa magtago ka pa ng palihim, basta't makapasok ka sa detection range ni Dustless, hindi ito makakataka sa isang death word.
Ikinumpas ni Livius ang isang kamay, at 3 guhit ng liwanag ang lumabas. 2 sa kanila ang lumipad patungo kay Mateo, ang isa naman ay lumipad patungo kay Tiroy. Ito ang mga gantimpala mo. Malamig na sabi ni Livius. Sa harap ni Mateo ay may 2 kahon ng jade. Ang isa ay medyo mas maliit, ang isa naman ay medyo mas makitid. Malinaw na ang mas maliit ay ang 4-star Divine Peel, habang ang mas makitid ay natural na ang Weeping Spirit Fruit. Tungkol sa gamit ng Weeping Spirit Fruit na ito, narinig na rin ni Mateo kay Dustless na sinabi niya noon, magandang araw talaga ang gamit nito. Ang Weeping Spirit Fruit na ito ay isang espiritual na bagay na galing sa langit at lupa, na naglalaman ng napakalaking espiritual na enerhiya sa loob. Mas malakas pa ito kaysa sa mga ordinaryong medicinal pills. Ang pagkain ng isang Weeping Spirit Fruit ay katumbas ng 100 taon ng mapait na paglilinang. Ang 10 umiiyak na espiritu ay maaaring magpahintulot kay Mateo na makaabot sa kahangahangang pagtatapos ng Grotto Profound kahit ano pa ang mangyari. Itinabi ni Mateo ang 2 gamit at sinabi kay Livius habang nakahawak ang mga kamay, "Salamat, Panginoong Livius." Sumulyap ng malalim si Livius kay Mateo at nakangiting sinabi, "Yan ang nararapat sa inyong lahat. Mateo, napakagaling mo. Kapag umalis ka na sa kabisera sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Heavenly Eagle Imperial City para hanapin ako." Naging matamlay ang ekspresyon ng lahat dahil sa mga sinabi ni Livius. Ang Heavenly Eagle Imperial City, na siyang administrador ng Wormstone Capital City. Ang lakas nito ay hindi nila kayang isipin. Para sa mga estudyanteng ito, ang kanilang panghabang buhay na pangarap ay makapasok sa Heavenly Eagle Imperial City. Sa kanilang isipan, ang Heavenly Eagle Imperial City ay isang malasantayang pamumuhay. Ang 100 Cities Smelting Trial na ito ay isinagawa ng walang ideya kung ilang beses, ngunit hindi pa nasabi ni Lord Livius ang mga ganoong salita noon. Pero sa pagkakataong ito, gumawa siya ng exception at ibinuka ang bibig niya. Ipinakita nito na talagang napukaw niya ang pagpapahalaga sa isang talento. Sa oras na ito, lahat ng mga estudyante ay gumamit ng matinding inggit na tingin para tingnan si Mateo. Maging ang mga titig ni Tiroy ay mayroon ding karagdagang bakas ng kakaibang tingin. Sige, dito na matatapos ang 100 Cities Smelting Trial ngayon. Bumalik na kayong lahat kung ganoon. Natapos magsalita si Livius, habang minamasa ang mga selyo gamit ang 2 kamay. Sabay-sabay na gumana ang daan-daang altar. Naglaho ang lahat ng mga figure mula sa mahiwagang kaharian. Pagkatapos ng 100 Cities Smelting Trial, ang balita ng pagkapanalo ng Wormstone Capital City sa unang pwesto ay bilis na kumalat sa buong Wormstone Capital City na parang hangin. Ang lakas ng kabisera ng Wormstone ay palaging hindi kapansin-pansin sa mga daang lungsod na ito. Hindi itinuturing na napakahina ngunit hindi rin lubos na itinuturing na malakas. Ang unang pwesto sa 100 cities, ang ganitong uri ng bagay, ay hindi kailanman nauugnay sa Wormstone Capital City. Ngunit sa pagkakataong ito, tinalo ng Wormstone Capital City ang Yudang Capital City, at naging unang pwesto sa 100 lungsod. Masyadong nakakapanabik ang balitang ito. Napakagaling talaga ni Mateo. Pinakyat niya ang Wormstone Capital City sa trono ng unang pwesto gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Naaalala mo pa ba noong bagong pasok pa lang siya sa akademya noon, iniisip pa rin ng lahat na mahina ang kanyang lakas. Hindi nila inaasahan na 10 taon pa lang ang lumipas, pumailang lang na siya sa langit sa isang iglap lang. Natalo pa niya si Gino. Sa Grotto Profound Deity Realm, wala na siyang kalaban-laban, di ba? Sa loob ng akademya, may mga taong pumupuri kay Mateo kahit saan. Noon, kahit nakakagulat ang pagkatalo ni Mateo kay Sean, panloob na usapin lang iyon ng Wormstone Academy. Pero ngayon, iba na. Nakuha ni Mateo ang unang pwesto sa 100 Cities Smelting Trial, na may malawak na saloobin. Sa City Lord Manor, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na anyo ang nakaupo sa bulwagan. Nasa harap niya ang pinuno ng akademya na si Yakov, at si Thundercry. Yumuko si Thundercry, ikinwento ang insidente ng pagpatay ni Qin Yuan kay Mateo, at galit na sinabi, "Panginoon ng lungsod, sobra na ang pamilya Qin.
Kahit ano pa ang kanilang mga hinaing kay Mateo, ang paggamit ng ganitong paraan para harapin ang isang estudyante ng Grotto Profound Realm ay talagang nakakapangilabot sa mga tao. Sa totoo lang, ang alitan sa pagitan ng pamilya Chin at Mateo, alam ng lahat ang tama at mali. Sanay na ang pamilya Chin sa pagiging mapang-api. Hindi nila kayang tanggapin kahit ang pinakamaliit na opensa. Malamig na sinabi ng Panginoon ng lungsod ng Wormstone, Yaakov, ano sa palagay mo? Pinagsalikop ni Yaakov ang kanyang mga kamay at sinabing, Panginoon ng lungsod, si Mateo ay isang henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 100,000 taon. Ang kanyang kahalagahan sa ating Wormstone capital city ay kitang-kita. Ang pamilya Chin ay talagang medyo sumobra na sa pagkakataong ito. Bilang pinuno ng akademya, dahil sa isang henyo na nalikha sa ilalim niya, natural lamang na lubos niyang minahal si Mateo. Ang mga kilos ng pamilyang Chin ay nakaapekto na sa kanyang kita. Matagal na natahimik ang Panginoon ng lungsod ng Wormstone. Hindi na naglakas loob na magsalita pa sina Yaakov at Thundercry. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, parehong nakikita ang pagkalito sa mga mata ng kabilang panig. Masyadong halata ang bagay na ito, parang hindi na kailangan ng karagdagang pagsasaalang-alang, di ba? Kung hindi matuturuan ng leksyon ang pamilya Chin kahit sa insidenteng ito, mas magiging pabaya at walang prinsipyo sila sa hinaharap. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay dahan daw ang sinabi ng Wormstone City Lord, hindi nararapat ang ginawa ng pamilya Chin, ngunit dahil tinalikuran na ni Yuan Long ang pamilya Chin at napatay ng Thundercry, naayos na ang bagay na ito. Walang dahilan ng City Lord Manor para maghanap muli ng gulo sa pamilya Chin. Ang pamilya Chin ang nakatatandang angka ng pamilya ng Wormstone Capital City at nakapagsigawa na ng mga natatanging kontribusyon para sa Wormstone Capital City noon. Hindi tayo dapat basta-basta magpadalos-dalos. Dito na nagtatapos ang bagay na ito. Ang pwestong ito ang magbabala sa pamilya Chin at hahayaan silang bigyang pansin ito. Sa pagkakataong ito, nagpakita si Mateo ng mga kahangahangang merito para sa kabisera at nanalo pa para sa pwestong ito ng 4-star Awakening Divine Peel. Bigyan ninyo si Mateo ng magandang gantimpala. Sa loob-loob ni Yaakov ay nagulat, hindi niya inaasahan na basta na lang binaliwala ng kamahalan, ang Panginoon ng lungsod, ang kanyang usapin. Ang ibig sabihin ng City Lord ay gawing maliit ang isang malaking problema, at gawing wala ang isang maliit na problema. Bagamat malalim ang pagkakaugat ng pamilyang Chin sa Wormstone Capital City, hindi rin naman kailangang matakot ng ganito ang City Lord, di ba? Natural lang na wala sa isip ni Yaakov ang pagharap dito ng ganito. Pero nag-aalala siya na baka magkaroon ng opinyon si Mateo dahil dito. 1408. Isang mainit na agos ang dumaloy sa tiyan ni Mateo. Ang kanyang banal na dagat ay kasalukuyang unti-unting lumalawak. Ito ang ikalimang weeping spirit fruit na nilunok niya. Sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon para makalusot. Sa oras na ito, kasalukuyan niyang binabasag ang bottleneck, lalo pang pinapalawak ang banal na dagat. Ang banal na dagat ni Mateo ay naglalabas ng isang sinaunang aura na nakaranas ng maraming pagbabago sa buhay. Para itong nagmula pa noong sinaunang panahon. Ang lakas ng weeping spirit fruit ay patuloy na pinipino ng Chaos Heaven Spankanan, na dumadaloy patungo sa kanyang banal na dagat. Sa wakas, ang banal na dagat ay nagsimulang lumawak palabas, lumawak, at pilit na pinalawak ang espasyo ng Dantian area ni Mateo ng husto. Dahil sa paglawak na ito, ang banal na dagat ay biglang nawala ng laman. Pagkatapos, mabilis na sinipsip ni Mateo ang espiritual na enerhiya ng labas ng mundo, at ibinuhos ito sa banal na dagat. Hindi ko na namalayan kung gaano nakatagal ang lumipas, tumahimik na ang lahat. Tunay na sinasakop ng Chaos Heaven Spankanan na ito ang swerte ng langit at lupa. Ang banal na asensya sa loob ng iyong banal na dagat ay lalong kumakapal, halos nagiging parang starchy paste na. Ang kapal ng banal na asensyang ito ay maaaring ituring na hindi matatalo sa loob ng iisang kaharian. Sabi ni Dustless nang may emosyonal na buntong hininga. Ang banal na dagat ng ibang tao ay maihahalin tulad sa isang malawak na karagatan. Ngunit ang banal na asensya sa loob ng banal na dagat ni Mateo ay napakakapal, halos nagiging isang bukol na pasta na.
Nangangahulugan din ito na kapag pareho pa ang kaharian, ang kapal ng banal na asensya ni Mateo ay hindi kayang tapatan ng iba. Sabi ni Mateo, sa isang iglap, na-cultivate na ako hanggang sa grand completion ng unang antas. Mukhang ang susunod na misyon sa panahong ito ay ang lumikha ng pangalawang antas ng Chaos Heavens Pancanan. Napakaraming taon na ang lumipas, wala pa rin akong kahit anong lead. Sa loob ng ilang taon, palaging sinusubukan ni Mateo na likhain ang pangalawang antas ng Chaos Heavens Pancanan ngunit natapos ito ng walang anumang bunga. Alam ni Mateo na habang tumataas ang realm, mas mahirap ang paglikha ng cultivation method na ito. Sa partikular, ang Chaos Heavens Pancanan, ang pamamaraang ito ng paglilinang, ay dating nagdulot ng isang kababalaghan na may kinalaman sa langit at lupa. Ang kahirapan ay mas kapanipaniwala pa. Kung mas malalim ang komprehensibo, mas malinaw ang dapat na maging tungkol sa heavenly Tao, at sa pangkalahatang pag-unawa. Talagang nangangailangan ito ng oras at pagsisikap. Hindi pa perpekto ang Grotto Profound Realm ni Mateo. Ang kanyang pag-unawa sa heavenly Tao ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng Lesser Heavens Pan Mountain at natural lamang na hindi niya kayang likhain ang ikalawang antas. Ngayon, nakapag-cultivate na si Mateo hanggang sa ganap na Grotto Profound. Ang pinakamalaking layunin ng susunod na hakbang ay ang paglikha ng ikalawang antas ng Chaos Heavens Pancanan, 1. Dapat kang lumabas para maranasan at mapagtimpi. Kung ikulong mo ang iyong sarili sa silid para gumawa ng kariton, ang pangalawang antas na pamamaraan ng paglilinang na ito ay malamang na hindi ganoon kadaling likhain, mungkahi ni Dostla sa kanya. Tumango si Mateo at sinabing, oo nga. Pagkatapos pumunta sa 100 Cities Smelting Trial, masyadong maraming oras ang naubos sa closed seclusion cultivation. Dahil nga roon, sasali ako sa 100 Cities Smelting Trial ngayon. Malaki pa rin ang napala ko sa laban kay Gino. Tumango si Dostless at sinabing, man, mabuti na mayroon kang ideyang ito. Pero may isang bagay pa rin na kailangan mong bigyang pansin. Nagtatakang sabi ni Mateo, Senior, pakisabi naman. Sabi ni Dostless, kayang protektahan ng soul-suppressing pearl si Mary Chris, ang espiritual na kamalayan ng babaeng iyon, mula sa pagkalipol. Pero hindi ibig sabihin nito na hahayaan nitong hindi tuluyang mapatay ang kanyang espiritual na kamalayan. Alam mo rin naman ang estado ko. Makakabawi lang ako ng kaunting kapangyarihan sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng mga masasamang espiritu. Pero napakalayo ko pa rin sa aking tugatog na estado. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo at nakasimangot na sabi niya, Senyor, bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon? Ngumiti si Dostless at sinabing, ano ang magagawa mo kung sasabihin ko sa iyo? Para sa iyo, ang pinakamalaking gawain ay ang paglinang. Ang ilang mga bagay, natural lang na sasabihin ko sa iyo pagdating ng oras. Huminga ng malalim si Mateo at seryosong nagsalita, ano na ang dapat kong gawin ngayon? Sabi ni Dostless, hanapin mo ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones. Napakarami ng mga karumihan ng masasamang espiritu, hindi nila kayang suportahan ang pagpapanatili ko ng espiritual na kamalayan ng babaeng ito sa mahabang panahon. Ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ay isang mahusay na kasangkapan upang pangalagaan ang banal na kaluluwa at makakatulong sa akin na maibalik ang aking lakas. Hanggat ang aking banal na kaluluwa ay nakabawi sa 2-star, mapoprotektahan ko ang banal na kaluluwa ng babaeng ito mula sa pagkalipol sa loob ng 10,000 taon. Nalungkot si Mateo at sinabi niya, 10,000 taon lang ba? Alam ni Mateo na ang paglilinang sa hinaharap ay malamang na mangangailangan ng ilang daan o libu-libong taon. Ang 10,000 taon ay hindi talaga maituturing na napakahaba. Tumango si Dostless at sinabing, kapag namatay ang isang tao, ang paglalaho ng espiritual na kamalayan ay kasabihan ng kalikasan. Ang pagpapanatili ng kanyang espiritual na kamalayan mula sa pagkalipol ay taliwas sa langit sa simula pa lang. Maliban kung maabot ng isang tao ang Tao Ancestor, ang ganoong taas, kung hindi, walang makakasiguro na ang kanyang espiritual na kamalayan ay hindi mawawala. Ang iyong kasalukuyang lakas ay halos hindi makapasok sa mundo ng martial arts upang maranasan at mapagtimpi, at maghanap ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone sa mundo ng martial arts.
Ang iyong estado noong nakaraan, ang pagsasabi sa iyo ng ganitong bagay ay walang silbi maliban sa panghihimasok sa iyong cultivation. Inamin ni Mateo na kung sinabi sa kanya ni Dustless ang balitang ito ng mas maaga, tiyak na maaapektuhan nito ang kanyang cultivation. Mas magmadali, mas kaunting magsalita. Alam ni Mateo na ang espiritual na kamalayan ni Marie Chris ay hindi maaaring maging walang hanggan at tiyak na magiging labis na sabik sa tagumpay. Malamang na malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kinabukasan. Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Senior, pupunta ako sa akademya para tumanggap ng mga misyon ngayon din, at papasok sa mundo ng martial arts." Alam ni Mateo na ang mga estudyante ng inner court ng akademya ay maaaring tumanggap ng mga misyon at lumabas para magsanay. Ang ilan ay katulad ni Selvin Wang na hinirang bilang Panginoon ng lungsod sa rehiyon. Gayunpaman, silang lahat, Selvin, ay walang tiwala sa kanilang sarili o walang lakas ng loob na pumasok sa mundo ng martial arts. Ang mga powerhouse na tunay na may lakas ay papasok sa mundo ng martial arts upang magsanay, at kukumplito sa mga misyong ibinibigay ng akademya. At ang Immortal Grove World ay isa sa mga mundo ng martial arts. Ang mundong saklaw ng langit ay umiral na ng bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang mga makapangyarihang naipon ay ang dami na alam ng Diyos. Kailangang malaman ng isa na sa pamamagitan ng kakayahang mag-cultivate patungo sa Divine Lord Realm, maaari siyang magbukas ng isang inner world na lalapit pa sa isang maliit na mundo. Iyon ang mundo ng martial arts. Kaya naman, ang Heavenspan World ay mayroong maraming spatial rifts na pawang konektado sa mga mundo ng martial arts. Ang mga walang-ari na mundo ng martial arts na iyon ay ang perpektong lugar para sa mga Heavenspan World powerhouses upang galugarin at maghanap ng mga kayamanan. Dahil ang bawat mundo ng martial arts ay may kanya-kanyang natatanging aspeto. Maaari itong magbunga ng mga likas na kayamanan na hindi makukuha sa Heavenspan World. Sa mga mundo ng martial arts na matagal nang nabubuhay, maaaring maiwan ito ng isang emperador sa langit, maging ng isang transcendent sa langit na emperador. Maaaring nasa loob nito ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pinakamahalagang kayamanan na iniwan ng mga pangunahing kapangyarihang ito. Kapag nakuha na ng mga taong may tadhana na sumusuway sa langit, maaari pa silang tumalon sa tarangkahan ng dragon. Bukod dito, ang mga mundo ng martial arts ay mayroon pa ring isang bagay na hinahangad ng lahat, ang Dao Fruit. Ang mga powerhouse sa itaas ng Divine Lord Realm ay magpapaikli sa isang Dao Fruit na pagmamay-ari nila. Karaniwan nilang itinatago ang Dao Fruit sa sarili nilang maliit na mundo para alagaan. Kapag nakuha na ng isang explorador ang Dao Fruit, talagang pumapailan lang ito sa kalangitan sa isang galaw lang. Katulad ni Heavenly Emperor Jiu Shang, umakyat siya sa Heavenly Emperor ng isang hakbang pa kaysa sa Heavenly Empyrean Immortal Grove dahil nakakuha siya ng Heavenly Emperor Dao Fruit. Siyempre, ang mga mundo ng martial arts ay mayroon ding malalaking panganib. Sa isang sakuna lamang, isa ang mamamatay, at ang kanilang Dao ay maglalaho. Una, mayroon ding mga powerhouse ng deity realm sa mga mundo ng martial arts. Ang ilan ay napakalakas pa nga. Pangalawa, mayroon ding ilang mga mapanganib na zona sa mga mundo ng martial arts, tulad ng God's Fall Mountain Range ng Immortal Grove World. Medyo maraming martial artist ang hindi na muling lumabas pagkatapos sumubok. Sabi ni Dustless, huwag kang magmadali. Alam kong nag-aalala ka para sa babaeng yan, pero may kutob ako. Malamang ay may panahon pa bago ka makarating sa Heaven Glimpse Deity Realm. Pero bago ka pumunta sa mundo ng martial arts, linangin mo muna ang mga batas ng Sword Dao hanggang sa makumplito ang First Layer Heaven, at kumpletuhin ng lubusan ang Sundering Stars move na ito. 1409. Sa tirahan ni Mateo, medyo hindi komportable ang mukha ni Thundercry. Noong nasa Mystic Realm pa rin siya, nag-alab pa rin ang kanyang galit at same time na nanumpa kay Tyler na magpapasulit sa pamilya Chin. Sino ang mag-aakala na ngayon, puro usapan lang pala at walang aksyon? Wala nang kasunod na aksyon. Mateo, malaki ang naitulong mo sa Wormstone Academy at sa Kabisera. Ito ang mga gantimpalang ibinigay sa iyo ng City Lord. Sabi ni Thundercry. Hindi naman kalakihan ang mga gantimpala ng akademya, 150,000 puntos, kasama ang 50 tier 2 low-grade divine pills, at isang profound divine artifact battle armor.
Ang 100,000 puntos na iginawad kay Mateo dati ay halos naubos na niya. Ang 150,000 puntos na ito, para kay Mateo ay parang naghahatid ng uling sa nyebe. At ang isang malalim na Divine Artifact Battle Armor ay maaari pang magkaroon ng epekto ng pagtatanggol laban sa atake ng mga powerhouse ng Heaven Glimpse Deity Realm. Maliban na lang, hindi ganoon kadaling lokohin si Mateo, at sinabi ng may bahagyang ngiti, hindi ko inaasahan na ganito pala kagaling ang kakayahan ng pamilya Chin. Sa paggawa ng ganitong bagay, napapabagsak pa rin niya si Teacher Thundercry sa pader. Hindi inaasahan ni Thundercry na ganito pala katalino si Mateo, at mabilis niyang naunawaan ang lahat. Sa simula ay plano pa rin niyang makipaglaban ng mabilis para matapos agad ang lahat at makatakas matapos ibigay kay Mateo ang mga gantimpalang ito. Sa nakikita niya ngayon, hindi niya maiwasan. Simula nang ibunyag ito ni Mateo, wala nang itinatago si Thundercry, at bumantong hininga. Sabi niya, ang pamilya Chin ay isa sa pinakamatandang pamilya ng Warmstone Capital City. Ang Panginoon ng lungsod ng Warmstone Capital City ay minsan nang lumitaw mula sa pamilyang iyon noon. Ang puwersa ng pamilya Chin ay sumasaklaw sa bawat sulok ng buong Warmstone Capital City. Kahit na gusto silang hawakan ng Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan, ay kailangan pa rin niyang timbangin ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, ganito pala. Salamat, Guru Thundercry, sa pagsama mo. Natigilan si Thundercry. Akala niya noong una ay sasawayin siya ni Mateo sa sobrang galit at sasabihing hindi siya kumilos. Hindi niya inakalang basta na lang iyon binaliwala ni Mateo. Ibang-iba talaga itong si Mateo sa iba. Bumantong hininga si Thundercry. Kung patuloy na pipindutin ni Mateo, hindi niya malalaman kung paano sisigot. Huho, napakagalang. Sana ay wala kang iniisip at mag-cultivate ka na lang ng mabuti. Tutal, itong Warmstone Capital City, ang City Lord pa rin, ang kanyang kamahalan, ang siyang nagdidikta. Nahihiyang sabi ni Thundercry. Tumango si Mateo nang nakangiti at sinabing, naiintindihan ni Mateo. Pagkatapos ng ilang panahon, plano kong lumabas para magsanay at hindi ko bibigwin si Teacher Thundercry. Hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ni Thundercry nang marinig iyon at sinabing, lalabas para magsanay. Katatapos mo lang makarating sa grand completion ng Grotto Profound. Hindi pa huli ang lahat para lumabas at magsanay pagkatapos makarating sa Heaven Glimpse Deity Realm. Masyadong mapanganib ang lumabas para magsanay ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, Guru Thundercry, makakaasa ka. May tiwala si Mateo sa sarili niya. Nang makita ni Thundercry na nakapagdesisyon na si Mateo, at naalala rin ang kanyang natatanging lakas, tumango na lang siya at sinabing, sige, mag-ingat ka. Ito ang 3 Heavenly Thunder Swift Talismans na aking pinino. Mas mabilis ito kaysa sa bilis ng paglipad ng iyong espada. Marahil ay makakatulong ito sa iyo. Kumuha si Thundercry ng 3 dilaw na anting-anting at ibinigay ang mga ito kay Mateo. Isang malakas na aura ng batas ng katangian ng kidlat ang tumama sa kanya ng harapan. Bahagyang nagulat si Mateo, ngunit tinanggap pa rin niya ang Heavenly Thunder Swift Talismans at sinabing nakahawak ang mga kamay, kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Teacher Thundercry. Pagkaalis ni Thundercry, namutla ang mukha ni Mateo. Pakiramdam niya ay malamang na hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Malalim ang pagkakatatag ng puwersa ng pamilya Chin sa Warmstone Capital City. Kinilala ito ni Mateo. Ngunit kaya ba ng ganitong uri ng malalim na pagkakaugat na makagawa ng isang makapangyarihang kompromiso sa Divine Lord Realm? Pakiramdam ni Mateo ay malamang na hindi nakakasundo ang Warmstone City Lord sa pamilyang Chin, ngunit ayaw niya silang parusahan. Mukhang mayroong malaking koneksyon sa pagitan ng Warmstone City Lord at ng pamilyang Chin. Para ipadala niya ang mga ito, mukhang gusto kanyang pakalmayan, para mamuhay kayong magkakasama ng may pagkakasundo kasama ang pamilya Chin. Mukhang ayaw niyang masaktan ang magkabilang panig, sabi ni Dustless. Sabi ni Mateo, hindi dapat magalit ang pamilya Chin, pero ano naman ang hindi dapat magalit sa akin? Tinulungan ko siyang makuha ang 4-star Divine Pill, pero hindi man lang niya ipinakita ang mukha niya. Sa tingin niya, isa lang akong hamak na estudyante. Mukhang tama lang ang pagpapadala ng mga ito, sa totoo lang, pumapanig siya sa pamilya Chin doon.
Hindi napigilan ni Dustless ang sarili na mainis at sinabing, tama ang sinabi mo. Kung tatargetin ka ng Wormstone City Lord na ito, mapapahamak ka. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, talagang banibigo ako ng Panginoon ng lungsod ng Wormstone na ito. Ngayon, mahal na mahal at kinamumuhian ko ang kabisera ng lungsod ng Wormstone na ito. Tutal, ang Sundering Stars ni Mateo ay naunawaan sa Wormstone Academy. Itinuturing din itong pagtanggap ng biyaya ng Wormstone Academy. Pero ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng Wormstone City Lord ay medyo ikinadismaya ni Mateo. Naunawaan ni Mateo ang Sundering Stars at nagambag ng Sundering Stars sa Wormstone Academy ng walang pag-aalinlangan, at nagpakita rin ng karelagan sa 100 Cities Smelting Trial. Masasabing ang kanyang ibinayad sa Wormstone Academy ay higit pa sa dapat niyang hilingin. Isang 4-star Divine Pill lang ay katumbas na ng ilang lungsod. Ngunit sa huli, ang ipinagpalit nito ay ang gayong resulta. Sabi ni Dustless, mas mabuting maging mas maingat ka sa hinaharap. Huwag ka nang makipagtalo pa sa pamilya Chin. Kung hindi, mahirap sabihin kung anong klaseng ugali mayroon ang Wormstone City Lord. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, natural lang na hindi nila ako guluhin. Kung talagang guluhin nila ako, si Mateo, ay hindi pa kailanman kinatatakutan ng sinuman. Nanatili si Mateo sa ika-5 antas ng Sword Tomb ng 5 taon. Pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay natapos na ang Sundering Stars. Halos 20 taon mula simula hanggang katapusan, sa wakas ay natapos na ni Mateo ang unang antas ng Espadang Galaw ng Chaos 7 Opening Sword Art. Kasalukuyan, nang i-deploy ni Mateo ang Sundering Stars, ang galaw na ito, kasama ang Chaos 7 Span Cannon na nasa pinakamataas na kapangyarihan, ay nagkaroon siya ng kumpiyansa na makipaglaban sa mga bagong advanced na powerhouse ng Heaven Glimpse. Bagamat mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng mga powerhouse ng Heaven Glimpse at ng mga martial artist ng Grotto Profound, noong nasa huling yugto pa lamang si Mateo ng Grotto Profound, ang kanyang lakas ay lumaganap na sa mga nasa parehong ranggo. Ngayon, ang kanyang kaharian at ang kanyang martial technique ay parehong nagkaroon ng malawakang pag-unlad. Sapat na ito para mapunan ang napakalaking agwat na ito. At least, may lakas siyang lumaban. Paglabas ni Mateo mula sa libingan ng mga sword, dumiretso siya sa Merit Hall. Dito natanggap ng mga estudyante ng Wormstone Academy ang mga misyon. Ito rin ang unang beses na pumunta si Mateo. Malinaw na kilala ng disipulong iyon na namamahala sa mga misyon si Mateo at natatawang sinabi, "Yu, anong hangin ang humihip sa numero 1 tao rito sa 100 lungsod natin?" Hindi pa nakapasok sa inner court si Junior Apprentice Brother Crosswell. Maaari ka bang nagpaplano ng tumanggap ng mga misyon? Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior Apprentice Brother, plano kong lumabas para magsanay sandali. Mayroon bang listahan ng mga misyon na dapat kong tingnan muna? Nagbago ang ekspresyon ng estudyanteng iyon at seryosong sinabi niya, plano ba ni Junior Apprentice Brother Crosswell na lumabas para magsanay? Napakataas ng panganib ng ganoong klase ng misyon. Kahit na pumunta ang mga estudyante ng inner court, napakataas din ang bilang ng namamatay. Alam kong malakas ang lakas ng Junior Apprentice Brother na iyon, pero hindi ba dapat lumabas ka para magsanay pagkatapos ma-promote sa inner court muna? Nakita ni Mateo na tila hindi mali ang pag-aalala ng kabilang panig, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkaantig. Napakataas din ang prestihiyo ni Mateo sa inner court, hindi lang sa outer court. Tutal, tinulungan niya ang Wormstone Capital City na makuha ang kampyonato gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, at inahit pa niya ang kanilang mortal na kalaban, si Milestone Capital City, na nagpaangat ng ulo sa lahat. Hindi magtatagal, mapapakita na rin ng kariktan si Mateo sa loob ng palasyo. Isa siyang napaka-promising na junior apprentice brother, kaya natural lang na lahat ay handang makipaglapit sa isa't isa. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, salamat sa pag-aalala ng senior apprentice brother. Pero dahil matagal na akong nag-cultivate sa akademya, pakiramdam ko ay nasa isang bottleneck period na ako. Kapag nagsasanay, mas magiging maingat ako. 1410. Sige. May 5 Holyging Jade doon, na kumakatawan sa kahirapan ng mga misyon mula mababa hanggang mataas. Maaari mo itong tingnan mismo. Pagkatapos mong suriin ang mga ito, pumunta ka sa akin para magparehistro ay sapat na.
Nakita ng estudyanteng nasa inner court na matatag ang ugali ni Mateo at tanging pagsang-ayon lamang ang nagawa niya. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Maraming salamat, senior apprentice brother." Sa isang gilid ng malaking bulwagan ng Merit Hall, 5 Holyging Jade ang nakalagay mula mababa hanggang mataas. Dumating si Mateo sa harap ng mga haligi ng Jade at ibinuhos ang banal na asensya sa unang haligi ng Jade. Agad na sumabog ang Holyging Jade na may mga sinag ng makinang na liwanag. Isang grupo ng impormasyon ang pumasok sa isip ni Mateo. Breath Rain World, maliit na mundo sa ranggo ng banal na Panginoon. Pinakamataas na antas ng powerhouse, Grotto Profound Deity Realm. Mga mapanganib na lugar, Western Fame Valley, Heavenly Melody Mountain. Mga pangunahing misyon, Black Yun Metal, Splendid Flora Fruit. Kahirap isang bituin. Kapag nakumpleto ang isang misyon, makakakuha ng 800 puntos. Mga advanced na misyon, malalim na kayamanan ng Divine Lord na naiwan ni Breath Rain Divine Lord. Kahirapan 2 bituin. Kapag nakumpleto ang isang misyon, makakakuha ng 1,500 puntos. Nakasaad doon ang detalyadong paglalarawan ng Breath Rain World, kabilang ang mga lokal na kaugalian, topography, at iba pa. Napaka-detalyado. Mabilis na dumaloy ang sunod-sunod na impormasyon sa isipan ni Mateo. Natuklasan ni Mateo na ang impormasyon sa Holyging 1-star Jade ay hindi naman pala ganoon kahirap. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kahit papaano ay maprotektahan niya ang kanyang sarili. Ang pinakamalakas na powerhouse sa mga mundong ito ay halos Grotto Profound Realm lamang. Halos kayang lampasan ang lakas ni Mateo. Siyempre, siya lang, itong Grotto Profound martial artist, ang naglakas loob na magsabi ng sweep across ng ganitong uri ng mga salita. Ang Myriad Longevity Heavenly Soulstone ay isang bihirang makitang likas na kayamanan. Hindi ito makikita sa bawat maliit na mundo. Pero kung may makatuklas ng Myriad Longevity Heavenly Soulstone sa isang maliit na mundo, tiyak na isa ito sa mga misyon na isasama. Nakakalungkot lang na walang balita ang 1-star Jade Pillar tungkol sa Myriad Longevity Heavenly Soulstones. Kaya naman, pumunta si Mateo sa 2-star Jade Pillar para tingnan ito. Ang mga mundong naitala sa 2-star Jade Pillar ay malinaw na mas mapanganib kaysa sa 1-star Jade Pillar. Marami sa mga pinakamataas na antas ng powerhouse sa mundo ay pawang Heaven Glimpse Deity Realm. Siyempre, ang antas ng panganib ay hindi lamang ayon sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat maliit na mundo, at napakakomplikado ng sitwasyon. May mga taong nagsasanay na sumuko sa loob ng hindi man lang nauunawaan ang sitwasyon. Mabilis na hinanap ni Mateo ang 2-star Jade Pillar at wala pa ring nakitang balita tungkol sa Myriad Longevity Heavenly Soulstone. Hindi mapigilan ng kanyang puso ang paglubog. Hindi siya takot sa panganib. Ang kinatatakutan niya ay ang hindi mahanap ang Myriad Longevity Heavenly Soulstone. Hanggat may balita tungkol sa Myriad Longevity Heavenly Soulstones, kahit lungga pa ito ng dragon o lungga ng tigre, lalabanan niya ito. Huminga ng malalim si Mateo at sinimulang imbestigahan ang impormasyon sa 3-star Jade Pillar. Lihim niyang pinuri na sa 3-star Jade Pillar na ito, tiyak na may impormasyon tungkol sa Myriad Longevity Heavenly Soulstone. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. May impormasyong pumasok sa kanyang mga mata. Skyfootal World, maliit na mundo na may ranggo ng Celestial Deity. Pinakamataas na antas ng kapangyarihan, Origin Deity Realm. Mga mapanganib na lugar, hindi malinaw. Mga pangunahing misyon, Myriad Longevity Heavenly Soulstone, 9 Melody Psychic Immortal Fruit, Purple Sand Gold, kahirapan 3 bituin. Sa pagkumpleto ng isang misyon, makakakuha ng 100,000 puntos. Mga advanced mission, Celestial Deity Dao Fruit, kahirapan 4 na bituin. Kapag natapos ang isang misyon, makakakuha ng 300,000 puntos. Iyon lang. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, natagpuan ni Mateo ang estudyanteng nasa inner court. Senior Apprentice Brother, gusto kong piliin ang numerong 8 na misyon sa 3-star Jade Pillar. Sabi ni Mateo.
Natigilan ng estudyanteng iyon, medyo nagdududa kung mali ba ang narinig ng kanyang mga tainga o hindi. Junior Apprentice Brother Croswell, ito ay isang 3-star mission. Nagkakamali ka ba? Sa 3 bituin na misyong ito, hanggat na kumpleto ang isa sa mga misyon, makakakuha ang isang tao ng 100,000 puntos. Makikita ang kahirapan at antas ng panganib. Ibang-iba ang antas nito kumpara sa mga 1-star at 2-star mission dati. Si Mateo ay isa lamang martial artist sa Grotto Profound Realm. Dahil sa kagustuhang hamanin ang isang misyon na may napakahirap na antas, hindi niya maisip ang kanyang pagkamangha pagkarating niya. Umiling si Mateo at sinabing, tama, ito na nga. Kailangan kong abalahin ang senior apprentice brother para maibigay sa akin ang mga coordinate ng Skyfootal World. Junior Apprentice Brother Croswell, unang beses mo lang sumali sa isang training mission, baka hindi mo alam ang hirap ng mga 3-star mission. Sa ika-8 misyong ito, mahigit 5,000 estudyante na ang nakagawa nito noon. Karamihan sa kanila ay pawang mga nasa middle stage, heaven glimpse, late stage, o mga grand completion powerhouse. Pero ang mga nakabik sa huli ay wala pang 10%. Sa 10%, mas kaunti pa ang mga nakakumpleto ng misyon. Mabait din ang estudyanteng iyon, nag-aalala na baka hindi alam ni Mateo ang panganib kaya same time siyang nagmakaawa ng may mabuting intensyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat, senior apprentice brother, sa pag-iingat. Mag-iingat ako. Bumukas ang bibig ng estudyanteng iyon ngunit hindi nagsalita. Mukhang hindi naman talaga sinusunod ng junior apprentice brother Croswell na ito ang mga nakasanayan. Mga misyong iniiwasan ng ibang tao na parang salot, sabik na sabik siyang puntahan. Higit sa lahat, masyadong mahina si Mateo sa mga panahong iyon. Kahit na mas malakas ang lakas ni Mateo, na higit na nakahihigit sa mga martial artist na may parehong rango, napakababa pa rin ang kanyang realm. Hindi man lang siya pumasok sa inner court at gustong hamanin ang isang 3-star mission. Hindi ba't medyo pagmamalaki niya ito sa sarili niyang kakayahan? Sige, dahil mapilit si Junior Apprentice Brother Croswell na sumama, kailangan mong maging mas maingat. Sa pagpasok sa isang maliit na mundo para magsanay, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang iyong sarili. Pangalawa lang ang mga misyon at kung ano-ano pa. Paalala ulit ng estudyanteng iyon. Tumanggaw si Mateo at sinabing, syempre naman. Ayoko ring maghangad ng kamatayan. Tumanggaw ang estudyanteng iyon at sinabing, ang impormasyon ng misyon bilang 8 ay nakaimbak na sa token ng iyong akademya. Maaari mo itong balikan at pag-aralang mabuti. Pero kailangan mong manampa ng isang heavenly Dao Oath ngayon din, para hindi mo talaga maibunyag ang impormasyon ng misyon para malaman ng iba. Bahagyang tumanggaw si Mateo, at agad na sumumpa ng isang heavenly Dao Oath. Ang bawat maliit na mundo ay isang kayamanan at mahalagang yaman din ng Warmstone Capital City. Natural lamang na hindi nila ito hinayaang mabunyag. Habang pinapanood si Mateo na umalis, ang mukha ng estudyanteng iyon ay nagpakita ng pagtataka at bumulong, ang junior apprentice brother Croswell na ito ay talagang lumampas sa lahat ng inaasahan. Medyo mapanganib lang talaga ang 3-star mission na ito. Siya ang kinabukasan ng Warmstone Academico, sana ay maging maayos siya. Sa oras na ito, isa pang figure ang pumasok. Nagbago ang ekspresyon ng estudyanteng iyon at dali-dali siyang pumuri at sinabing, binibigyan ko ng respeto si Elder Chin. Lihim siyang nabahala. Si Elder Tianing Chin ay isa sa iilang nilalang na ang katayuan ay pangalawa lamang sa pinuno ng akademya. Karaniwan, siya ay nasa isang lihim na kapaligiran at bihirang magpakita. Bakit bigla siyang sumulpot ngayon, at pumunta pa sa Merit Hall? Bigla niyang naisip si Mateo na kakaalis lang at hindi niya maiwasang matakot sa kanyang puso. Hindi naman siguro nandito si Elder Chin para puntiryahin si Mateo, di ba? Bahagyang sumangot si Tianing, inakala niyang kinilala na niya ito, at malamig na nagsalita, anong misyon ang ginawa ni Mateo ngayon lang? Nagbago ang ekspresyon ng estudyanteng iyon at nahihiyang sinabi, Elder Chin, ito. Ang mga misyong iginuguhit ng mga estudyante ay mahigpit na kumpidensyal. Ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran.
Kumunat ang noo ni Tianing at malamig na sumangot, miyembro ng Elder Association ang matandang ito. Confidential ba ito kahit sa akin? Kung ayaw mong manatili sa akademya, sabihin mo lang ng diretso. Papaalisin ka ng matandang ito bukas. Nagbago ang ekspresyon ng estudyanteng iyon at natatakot niyang sinabi, nagkamali si Elder Chin. Ang misyong iginuhit ni Mateo ay ang numero 8 misyon sa 3-star Jade Pillar, ang mga coordinate ay. Bahagyang tumango si Tianing at sinabing, man, parang ganoon na nga. Hindi ka masyadong nag-iisip. Ang bagay na ito ay personal na iniutos ng City Lord, ang kanyang kamahalan. Kung ipapaalam mo sa ibang tao, ang mga kahihinatnan. Alam mo na. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.